Nang unang ipakita ng lalaki ang kanyang kasanayan sa espada, nagulat ang lahat dahil ang kanyang ipinapakita ay ang matagal nang nawala na Heavenly Shadow Sword Technique. Ito ay isang napakagandang teknik, kayang pumatay ng mga tigre na may 100 toneladang timbang nang walang kahirap-hirap. Natatakot ang mga gwardya na ang ganitong nakakatakot na teknik ay nagmula sa kanilang walang kwentang batang Panginoon. 2 buwan na ang nakalipas, isa pa rin siyang walang kwentang tao na hindi makapag-ensayo dahil sa kanyang likas na sirang Meridian Syndrome. Para sa lehitimong tagapagmana ng isang martial na pamilya, ito ay hindi katanggap-tanggap. Kaya ako'y pinalayas mula sa pangunahing pamilya noong bata pa ako. Mahirap ang buhay, pero kasama si Alara, nararamdaman kong hindi naman masama ang magpatuloy sa ganitong paraan. Ngunit bigla siyang binaril sa isang pag-atake. Sa sandaling ito, may ingay mula sa trapdoor sa itaas ng ulo ko. Mukhang narito na ang mga mamamatay tao, agad kong hinuhubad ang aking kamiseta at tinatakpan ang katawan ni Alara. Nangako ako sa kanya na kapag bumalik ako, bibigyan ko siya ng tamang paglilibing kaya tumakbo ako palayo dito nang hindi tumitingin pabalik. Di naglaon, nakarating ako sa isang walang masilungan. Sa harap ko ay isang kalawang na espada lamang. Nilalapitan ko ito ng may pagkasuya. Marahil ay hindi pa nga nito kayang hiwain ng isang keret ng maayos. Sinubukan kong hilahin ito. Mas mabigat ang espada na ito kaysa sa inaasahan ko. Sa sandaling ito, biglang kumipot ang mga mag-aaral ko. Tumingin ako upang makita na nakalapit na ang mga mamamatay tao. Scholar ng isang kilalang pamilya ngayon ay nagtatago na parang daga. Humihikbi ako, pinipilit ang sarili na manatiling kalmado. Ikaw na mababang uri, nagmamaliit at nagtataas ng espada sa lehitimong tagapagmana ng bahay ng puti. Kahit na sinasabi ko sa kanila na ipakita ang kanilang pagkakakilanlan at humingi ng awa para mapalaya ko sila, talaga namang nananampalataya ako na sana hindi nila aalisin ang kanilang mga maskara. Tumawa ang lalaki. Sa susunod na sandali, direktang tinanggal niya ang kanyang maskara. Putang ina, naisip ko. Tumitigil ako sa pagsasalita at agad na itinatataas ang espada sa harap ko. Malinaw na gusto nilang patayin ako at tunay ngang nais niya ang aking buhay, naghahanda na iharap ang ulo ko sa kanyang Panginoon. Kinakabahan ako nito. Alam ko lang ang mga pakyut na galaw at hindi ko sila malalampasan. Ngunit sa sandaling ito, may lumitaw na matandang lalaki sa aking tabi. Sinasabi niya na mali ang pagkakahawak ko sa aking espada. Bagamat nananatiling kalmado ang aking ekspresyon, puno ng takot ang aking isipan. Kaya't pinaghihinalaan ko na maaaring siya ay isang multo. Ang pinuno ng mga mamamatay tao sa harap ko ay labis na naguguluhan, hindi alam ang aking ginagawang palihim. Ang kanyang reaksyon ay nagpatigil sa akin. Mukhang hindi siya nakikita ng iba at tinawag akong apo ng matandang iyon, kaya marahil siya ay multo ng isang ninuno mula sa bahay ng puting pamilya. Totoo bang may ilalim na mundo? Kung ganoon nga, malapit na ba akong makita si Alara, tumigil ang asasin sa pag-aaksaya ng oras sa akin, naghahanda ng tapusin ako sa isang hampas. Nabigla ako. Mas malakas siya kaysa sa inaasahan ko, pero kailangan ko munang makipaglaban kahit papaano bago ako mamatay o hindi ko kayang harapin si Alara sa kabilang buhay. Samantala, nakikita ng matandang lalaki ang aking kabobohan sa hawak ng espada at akala niya hindi pa ako nagsasanay sa espada. Pero kapag nasa panganib ang aking inapo, hindi ako pwedeng tumayo na lang. Ibigay mo ang espada sa akin, si Cassius White, ang walang hanggang Diyos ng espada. Hayaan mong hiramin ko ang iyong katawan sandali. Isang malakas na tunog ang sumabog sa aking isipan at lahat ay naging madilim. Sa parehong oras, ang asasin ay nakalapit na sa aking abot kamay. Isang ingay ng pagtutugma ng mga espada ang umalingaw sa hangin. Hanggal na mambubulas ang makipagsagupang sa isang mandirigmang mula sa House of White, nagbabago ng husto ang ekspresyon ng asasin. Sa isang galaw lang, kitang-kita ang agwat sa kakayahan. Sa isang saksak ng espada, lumipad mula sa kanyang kamay ang tibak ng asasin. Puno ng dominasyon ang mukha ni Cassius. Pabayaran mo ang iyong buhay at masaksihan ang ikapitong anyo ng Heavenly Shadow Sword. Sa susunod na sandali, umiikot ang gintong liwanag sa paligid ng aking katawan, pinagsasama-sama ang lahat ng lakas sa espada. Mabilis, isang saksak ang naghati sa asasin sa bandang tiyan. Ito ang nakakatakot na lakas ng ikapitong anyo ng Heavenly Shadow Sword na tinatawag na Moon Severing Strike. Napakabilis nito na hindi na makita at ang kapangyarihan ng espada ay napakalakas. Pinapatay nito ang lahat ng mga mamamatay tao sa likod. Tinanong ako ni Cassius kung ang sipa ng espada na iyon ay kamangha-mangha o hindi. Kahit nakita ko ito, puno ng pagsisisi ang puso ko. Kung nagamit ko lang ang teknik na ito sa espada, hindi sana pumanaw si Alara. Nang marinig ang aking salita, malalim na huminga si Cassius. Maganda na nasaksihan mo ito, kung hindi, wala rin itong kwenta. Malapit nang matapos ang buhay mo. Ito na ang huling awa na maibibigay ko sa aking inapo. Pagkatapos maipatupad ang pag-atake ng espada na iyon, nakasara na ang iyong kapalaran. Pilitin ng isang katawan na sira na ng Severed Meridian Syndrome na mag-channel ng ganoong kalakas ay garantisadong kamatayan maliban kung meron kang Sky Asher Oil o mga alamat na gamot tulad ng 10,000 years no ginseng. Lumalawak ang mga mata ko sa mga salitang ito. Bakit parang pamilyar ang dalawang kilalang gamot na ito? Kaya agad akong nagtataas ng aking pinky para magtanong. Kasama ba sa bilang ang snow ginseng na kinain ko noong nakaraang taon? Malinaw na nagulat si Cassius sa balitang ito. Hindi rin siya sigurado, nakasalalay lamang ito sa tadhana. Makalipas ang kalahating buwan, sa silid medikal ng pangunahing bahay ng White, nakatayo ang 2 tao sa harap ko, nalulugod ang doktor.
Walang iba kundi isang himala ito. Hindi ko akalain na makalalabas ka rito. Ang batang lalaki sa tabi niya ay ang aking bunso na si Lucian. Alam niya na nakainom na ako ng mga milagrosong gamot dati, kaya normal lang ang aking pag-survive. Sa pagkakataong ito, humihilig na ako, nagpapakita ng senyales na nagigising na. Nang makita akong malapit ng magising, agad na nilakad ng kapatid ko papunta sa pintuan at nag-iwan ng mensahe na pag-ayusin ko, pumunta sa Crimson Dragon. Nais ng doktor na tatutol dahil kakagising ko lang at kailangan ko pang magpahinga, pero sarado na ang pinto. Sa parehong oras, dahan-dahan akong umupo at tinanong kung kumusta si Alara. Mukhang nagdadalamhati ang doktor. Pumanaw na ang katulong na binanggit mo, maayos na inilibing ang kanyang katawan. Nang marinig ito, hindi ako masyadong nagulat. Tanging isang kalungkutan ang sumisibol mula sa loob. Pagkatapos, nalaman ko na ang kalawang na bakal na espada ay kinuha ng Panginoon. Nang marinig ito, agad akong nagsuot ng damit, naghahanda na makita ang Panginoon. Sinasabi ko sa doktor na huwag mag-alala tungkol sa aking katawan. Sanay na ako sa lahat ng ito. Nakatingin ang doktor sa aking katawan, nakalutang sa pag-iisip, narinig niya na tamad at mahina ang batang Panginoon. Pero nang makita siya ngayon, walang kwenta ang mga balitang iyon. Ang tunay na mga Hangul ay yaong naniniwala sa kanila. Pero ngayon, nang makita ko siya ng personal, walang kwenta ang mga balitang iyon. Ang mga tunay na Hangul ay yaong mga naniniwala sa kanila. Di nagtagal, nakarating na ako sa pintuan ng Panginoon. Bago pumasok, huminga ako ng malalim, pero sa susunod na sandali, napaatras ako ng husto dahil nakatayo sa harap ko si Cassius, nakangiti habang nakatingin sa akin. Sa sandaling iyon, nagsisimula na akong pawisan ng malamig. Sa totoo lang, nakaupo si Cassius sa ulo ng ama, pero ang mas nakakagulat ay kung bakit siya nandito. 200 taon na ang nakalipas, nasa rurok ang pangalan ng walang kamatayan na Diyos ng Espada, ngunit pagkatapos yun, dahil sa pagbawas ng populasyon, unti-unting bumaba ang House of White. Mula nang umupo si Victor White bilang Panginoon, unti-unting niyang ibinalik ang House of White sa dating kasikatan nito. Ang titulo ni Victor sa mundo ng martial arts ay ang bakal na dugot-dugo, pero ngayon, hindi ko inakalang may makakagawa ng ganito sa aking kilalang ama ng walang respeto. Biglang naging mapaglaro si Cassius at tiningnan ang balbas ng ama. Pagkatapos ay hinawakan niya ang balbas ng ama. Natatakot ako sa pawis, pero salamat na lang at hindi niya mahipo ang kahit sino, kahit na medyo curious din ako kung ano ang itsura kung talaga niyang mahawakan ang balbas ni ama. Gayunpaman, hindi alam ni ama na may matandang multo sa likod niya at inisip niyang nakapang-iinsulto ako sa harap niya. Ang mga nasa paligid ay tumitingin din sa akin ng may panghuhusga. Talagang walang kwenta itong batang master na ito. Agad akong yumuko dahil hindi pa ganap na nakabawi ang aking katawan. Nang marinig kong gusto akong makita ni ama, pumunta ako. Tinanong niya kung alam ko ang pagkakakilanlan ng mga mambubugaw na nanakit sa ari-arian. Ang tingin ni ama ay matalim gaya ng isang lawin. Marahil nais niyang subukin kung kaya kong matukoy ang mga pagkakakilanlan ng mga mambibiktima. Kung hindi ko ito magagawa, patutunayan lamang na ako ay tunay na walang silbi. Kaya sinimulan ko ang aking paghuhula. Sa palagay ko ito ang lihim na gang ng Evil Alliance. Sa huli, ayaw na nilang makita ang mga angka na lumalawak ang kapangyarihan. Saglit na nag-isip si ama, ramdam na hindi pa ganap ang aking hinuha. Gayunpaman, iyon ay just ang aking panimulang punto. Bagamat itinatago ng mga mambibiktima ang kanilang kakayahan sa pakikidigma, mas mahusay sila kaysa sa mga kasapi ng lihim na gang. Pinakamahalaga, sino mang may kalahating utak ay hindi magtatangkang atakihin ang bahay ng puti. Hinahaplos ni ama ang kanyang balbas at sinabing magpaliwanag ako. Mukhang malaki ang pagbabago sa iyo nitong panahon ng pag-iisa. Pagkatapos marinig ang aking hula, hindi pa rin naririnig ni ama ang sagot na gusto niya dahil hindi ko alam kung sino ang nasa likod nito. Walang sino man sa buong ari-arian ang nakaligtas maliban sa akin. Tinanong ni ama kung nahiya ako. Gayunpaman, nagpapasalamat ako na nakaligtas ako dahil tanging sa pamamagitan ng pagkaligtas ay magkakaroon ako ng pagkakataong maghiganti sa mga pumanaw. Nang marinig ito, ngumingiti si ama ng may kasiyahan. Pagkatapos ay sinabihan niya akong umakyat. Dahan-dahan akong naglakad pataas ng hagdang. Alam ko na ang susunod ay ang tunay na paksa. Tinanong ni ama kung paano ko talaga pinatay ang mga mamamatay tao. Mula sa mga bakas ng espada sa mga kalaban, malinaw na ito ay ang teknika ng espadang anino ng langit. Tulad ng inaasahan ko, sa wakas tinanong ni ama ito na ang pagsasabing napatay ko ang mga mamamatay tao ng walang internal na enerhiya ay magiging sobrang hindi kapani-pani paniwala. Pero kahit sabihin ko ang katotohanan, malamang hindi ito paniwalaan ni ama. Paano naman magiging makatwiran iyon? Kaya sa ngayon, sinusubukan kong manatili sa katotohanan. Nagsisinungaling ako, sinasabing nakakita ako ng isang kakaibang espasyo na puno ng enerhiyang espiritual sa dulo ng lihim na daanan ng bodega. Pagkatapos pumasok, nawalan ako ng malay, at nang magising ako, pawang patay na ang mga mambubuno. Nang marinig ito, biglang niyayakap ni Father ang aking kamay. Pagkatapos ay nararamdaman ko ang isang napakalakas na puwersa na kumakalat mula sa aking palad papunta sa aking katawan. Hindi ko alam kung ano ang nais gawin ni ama, nangangatal ang mga nasa ibaba. Ginoo Victor, pakalmayan nawa ang iyong galit. Maingat na sinasabi ni ama na walang pagbuti ang sintomas ng sirang meridian at walang pag-usad ang panloob na enerhiya. Pagkatapos ay bumantong hininga siya at sinabing umalis na ako agad. Kahit isang beses lang na tumingin sa akin ay nakakainis na. Bago ako umalis, ibinato niya sa akin ang kalawang na espada. Dahil inilabas mo na, kunin mo na.
Bahagya akong yumuko bilang pasasalamat kay ama. Pagkatapos lumabas ng hall, nagsimula na magreklamo si Cassius. Ang mga bulag na hanggal. Hindi nga makilala ang isang sikat na espada. Ang espada na ito ay ang paboritong tibak ni Cassius na tinatawag na Meteor Cliff. Ito ay gawa sa ulap na bakal. Nakakatakot ito sa akin. Hindi ba naka-display ang Meteor Cliff bilang dekorasyon sa konseho ng mga matanda? Posible bang peke ito? Bigla akong pinagsisisihan ni Cassius. Talagang walang awa ang pamilya ngayon. Ikaw ang kanyang anak at sobra siyang ayaw sa iyo. Pero sa palagay ko, lampas na siya sa limitasyon. Tanging nakikita niya ang ibabaw. Sa tingin ko, hindi talaga ako niyayamutan ni ama. Isang taon na ang nakalipas, dumaan ako sa isang silid ng gamot at aksidenteng narinig na nagdala si ama ng isang 10,000 taong snow ginseng mula sa libu-libong milya ang layo at lihim na ibinigay ito sa akin ng mga tauhan niya nang walang nakakaalam. Nakakagulat talaga ang resulta na ito para kay Cassius. Kaya kanina nang hawakan niya ang kamay mo, para bang channeling ng enerhiya sa iyong mga meridian. Mukhang ganito ang klase ng ama na masyadong reserved para ipakita ang emosyon. Ang sweet naman. Sa parehong oras, sa panig ni ama, huminga siya ng malalim, ipinapasa ang enerhiya sa aking mga meridian. Kanina ay naubos niya ang karamihan ng kanyang lakas pero kakaunti lang ang magagawa ko para sa kanya. Kalagayan ng katawan ni Julian ay napakasama. Saglit na lumitaw ang paghingi ng tawad sa mukha ng ama. Matapos ang matagal na panahon na hindi ko siya nakita, sobra ba akong naging mahigpit sa kanya kanina, humihingal ang Katie wala sa kanyang tabi. Hindi ka kailanman magaling magpahayag ng iyong nararamdaman, ngunit maiintindihan ng batang master ang iyong tunay na ibig sabihin. May isa pang punto. Inaalala ng tagapag-alaga ang kakaibang espasyo na binanggit ko kanina. Sa tingin niya, maaaring magising ako dahil sa pagkakataong ito. Hindi ito imposible. Noong bata pa ang young master, labis ang tuwa ng Lord dahil pagkatapos ng Immortal Sword God, dalawang mas magagaling pang talento ang isinilang sa pamilya. Sa totoo lang, alam ni ama na hindi na ako tatagal at umaasa siyang makakalaya ako sa nalalabing araw ko. Gayunpaman, sobra siyang nagalit dahil dito, kaya naghahanda na siyang magpadala ng Crimson Dragon Squad para harapin ang mga iyon. Sa aking panig, ipinaliwanag ko kay Cassius na sadyang naging mahigpit si ama sa akin para mapalitan ako ng aking kapatid bilang tagapagmana. Ngunit, tinutuligsa ni Cassius ito. Paano kaya ang Panginoon ng Bahay ng Puti matatakot sa isang simpleng konseho ng mga nakatatanda? Tinitingnan ko si Cassius na parang tanga siya. Di ba salamat ito sa iyo, ang dating mong pagyabong sa immortal na sining ay kayang pababain ang buhay ng tao hanggang 100 taon. Bilang resulta, patuloy na dumarami ang nakatatandang henerasyon at ang impluensya ni ama sa konseho ng mga nakatatanda ay patuloy na humihina. Kahit ang lola ay nananatiling dakilang elder, malusog pa rin tulad ng dati. Nanginginig si Cassius sa sobrang hiya. Pagkatapos ay umupo ako ng maayos sa lupa, handa na ako. Ang susunod ay ang paraan para magamit ang tunay na enerhiya habang nakabara ang mga meridian. Nang marinig kong mas simple ito kaysa sa inaasahan, natuwa ako. Pero bigla akong nabigo dahil sinabing kailangan ko lang mamatay once, katulad niya. Kung hindi ka pwedeng mamatay ng isang beses, kailangan mong humanap ng ibang paraan. Maaaring mukhang hindi maagapan ang sindromong ito, pero lahat ng buhay ay may tunay na enerhiyang dumadaloy sa loob. Kung ang bar sa meridian ay huminto sa daloy ng tunay na enerhiya, matagal na sana akong pumanaw. Kung ihahalin tulad ang tunay na enerhiya sa dumadaloy na tubig at ang mga meridian sa mga ilog, ang sindromong nakahiwalay na meridian ay nangangahulugang ang mga meridian ay kasingikip ng mga pampang ng ilog. Kaya tanong ko, kung palalawakan ko ang aking mga meridian, maaari ba akong gumamit ng martial arts nang hindi namamatay? Pinatutunayan ng mga katotohanan na masyado akong nag-iisip ng simple. Si Cassius ay nakapatay na ng maraming tao, ngunit hindi pa niya nakita ang mga meridian. Ang mga bahagi ng tao ay may lamang mga daluyan ng dugo, laman, at buto. Walang mga espiritu o kaluluwa. Ngunit nang pumasok siya sa katawan ko, ikinonekta niya ang mga meridian batay sa kanyang kagustuhan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya ng walang katapusan, ngunit hindi ko maintindihan ang kahit ano nito. Isinummarize niya ito sa isang pangungusap, sa madaling salita, ito ay pagsisikap. Sa sapat na pagsisikap, marahil ang kalooban lang ang makakonekta sa mga meridian. Ang kanyang mga salita ay paalala sa akin ng mga guro na nagsasabi sa amin na magporsige bago ang mga pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo noong nakaraang buhay ko. Ang teorya ng pagsusumikap ay tunay na makikita sa lahat. Agad na napapansin ni Cassius na nagsasanay ako ng lunar scripture. Ang lihim na teknik ng Bahay ng Puti, ang walang hanggang sagradong sining, ay binubuo ng paraan ng solar heart at lunar scripture. Ang paraan ng puso ng araw ay isang panloob na paraan ng pagpapalago na mabilis na nag-iipon ng panloob na enerhiya, habang ang lunar scripture ay maaaring ituring ng mga ehersisyo na nagpapanatili ng malinaw na isipan. Karaniwang natatapos ang mga kasapi ng angkan ng pag-aaral ng lunar scripture sa kabataan at nakatuon sa solar heart method. Nang marinig ito, ngumiti si Cassius ng mapaglaro, kaya hindi ito isang perpektong paraan ng pagyabong. Natapos niya ang lunar scripture sa kanyang pagtanda, kaya tiyak na makakatulong ito ng malaki sa akin. Kung sinabi ng taong tinatawag na immortal na espada god, marahil talaga akong matututo ng martial arts gamit ang katawan na ito. Mga 3 oras ang lumipas, sumugod ako ng suntok pero hindi pa rin maabot si Cassius. Si Cassius ay nararamdaman na kahit wala akong presensya, maganda ang aking pagtitiyaga. Sinasabihan niya akong mag-ensayo mula simula hanggang matapos muli. Ang tunay na layunin ng banal na kasulatan ay ipahayag ang kalooban sa realidad.
Kapag nahipo ko na ang kanyang espiritu, maiintindihan ko ang prinsipyo. Pagkatapos ay sinabihan niya akong magpasok ng handering iyon sa aking kamao, sinasabi na sa aking pag-unawa, marahil sa 3 taon ay maaari ko siyang maabot. Sa 10 taon, maaari ko siyang mapinsala. Sa mga mata ni Cassius, lalong nasisiyahan siya sa akin. Ang iniisip lang ang paghimok sa akin na mag-ensayo araw-araw sa hinaharap ay nagpapasaya na sa kanya. Sa sandaling ito, tumatayo ako, naaalala ang pakiramdam ng kamatayan mula sa aking nakaraang buhay. Naiintindihan ko pa rin ang huling sandali ko noon, lumulubog sa kawalang kamatayan, ang aking kamalayan ay unti-unting nawawala habang ang aking katawan ay bumabalik sa alabok. Ang mga damdaming naramdaman noon, ang mga saloobin na bumalot, at ang mga napagtanto ay nakatago lahat sa aking puso. At sa susunod na sandali, kailangan ko lang ipasa ang lahat ng iyon sa aking kamao at tumama. Sa sandaling ito, tinitingnan ako ni Cassius ng may ngiti, hindi alam ang lakas ng suntok na ito. Sa isang malakas na tunog, tinamaan ko siya ng matibay sa kanyang tiyan. Ang suntok na ito ay malubhang nakasakit kay Cassius at pinabilis ang aking progreso ng 10 taon. Nakatingin sa akin si Cassius ng labis na nagulat. Pakiramdam niya ay parang lilisan na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Matapos kong itapon ang suntok na iyon, nawalan ako ng malay. Nang ako'y magising, sinasabi niya na halos wasakin ang suntok na iyon ang kanyang espiritu. Napangiti ako ng nakabaon, ngunit iyon ay pansamantalang kapabayaan niya. Muling mangyayari ito, sa pagkakataong ito, naririnig ko si Cassius na unti-unting nagsasabi na habang ako'y natutulog, matagal siyang nagmuni-muni. Kahit na ang paghahawakan ng hindi mahahawakan ay ang unang antas ng lunar na kasulatan, hindi ito makakamtan sa loob ng kalahating araw. Kung hindi nararanasan ang pagkawala ng katawan at tanging kaluluwa na lang ang natitira, imposibleng mangyari iyon. Kaya tiyak si Cassius na ako ay muling ipinanganak. Lubha akong nabigla. Hindi ko akalain na madedetekta agad ang sikreto ng aking muling pagkabuhay. Pagkatapos ay malakas na tumawa si Cassius. Nagdududa lang siya, ngunit nang makita ang aking ekspresyon, alam niyang totoo ito at tinanong ako kung sino ako sa aking nakaraang buhay. Iniisip ko ang aking nakaraang buhay sa makabagong mundo, na ganap na iba sa ngayon. Paano ko ito ipapaliwanag? Kaya masasabi ko lang na hindi ako taga-sentral ng mga kapatagan, kundi isang taong nabubuhay sa malayong hinaharap. Medyo nagulat si Cassius sa balitang ito, pero tinanggap niya ito ng madali. Sa huli, siya mismo ay isang multo. Pero kung malaman ng matandang lalaki mula sa Asher Grove ito, tiyak na mapapahinto siya sa galit. Pero kahit pa, ang muling pagkabuhay ay isang katotohanan. Ibig sabihin, ako ang perpektong kandidato na ipagpatuloy ang iniwang hindi natapos ni Cassius, na ginagawang siya ang kanyang nag-iisang tunay na tagapagmana. Pagkatapos ay itinaas niya ang kamay at tinuro ang buwan sa langit. Puno ng ambisyon si Cassius. Nagtakda siya ng layunin na hatiin ang buwan na iyon. Ang mga salitang ito ay nagpapabog ng puso ko. Maging sa nakaraan kong buhay o sa kasalukuyan, pakiramdam ko palaging hindi patas ang mundo sa akin mag-isa, pero sinasabi niya na kaya ko ito. Ito ang nagpapasaya sa akin ng sobra. Tulad ng sinabi niya, magtakda muna tayo ng layunin, hatiin ang buwan na iyon. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Sa likod ko, maraming mga alila ang nag-uusap tungkol sa akin. Mukhang mas matino na ngayon ang batang Panginoon. May nangyari ba habang nananatili siya sa ari-arian, pero para sa kanila, parang nag-iindayog lang ako ng walang dahilan, habang nagsasalita sila ng masama tungkol sa akin, isang lalaki ang pumupuna sa kanila. Dumating ng tao ay si Ginoo Flint, ang guro ng aking kapatid. Mabilis na yumuko at nagmamakaawa ang 3 kawal. Hindi na sila mangangahas na magchismis muli. Pagkatapos silang paalisan, tumingin din si Ginoo Flint sa akin. Lubos siyang hindi nasisiyahan sa akin, gamit ang mga pangkaraniwang panlilinlang na kahit ang mga serbisyong ito ay nakikita ang katotohanan. Kung akala mo lang na magpapanggap ka na magbabago pagkatapos, mas pag-isipan mo pa ito ng mas seryoso. Sa isipan ni Master Flint, ang ikalawang anak na lalaki lamang ang pinakamahusay na kandidato para sa posisyon ng tagapagmana. Kahit sa ugali, talento sa pakikidigma, lahi, o itsura, siya ay labis na kahanga-hanga, at iyan si Ginoong Lucian. Sa kabilang banda, ang panganay na anak ay hindi lang mapagmataas, kundi nagtatamasa rin ng labis na pag-inom at kasiyahan. Paano maaaring kwalipikado ang ganitong tao na maging tagapagmana? Ang gulo-gulo naman ito. Pagkatapos ay muling tumingin siya sa akin. Pagkatapos, labis siyang nagulat. Paano mo magagawa ang isang bagay na ganito kasalungat sa tama? Ginagamit ko ang isang malaking kaldero para magluto ng sopas na pinalaki ko noong bata pa ako, pero ang problema ay ang kalderong iyon mismo. Ibinabalik ang sagradong kaldero na dala mula ng talunin ang sekundang leader ng plano ng Khan, isang napakamahalagang yaman na ngayon ginagamit sa pagluluto ng sopas. Tumatalon siya at dumating sa likuran ko, nangakong tuturuan ako ng leksyon ngayon. Mas lalong nahihirapan akong disiplinahin ang panganay na anak. Kailangan ko siyang mapahiya ng tuluyan, pero sa paglapit niya, sinabihan ko siyang tumigil at tumayo ng hindi gumagalaw. Ito ang nagpapaisip kay Ginoo Flint na ang kanyang mga galaw ay napakagaan. Pwede ko bang napag-isipan lang habang pumasok sa isip niya ang ganitong kaisipan, sinasabi ko na hindi ako nag-iisip lang. At paano naging nakakahiya ang pagluluto gamit ang sariling kamay, labis na nagulat si Ginoo Flint. Paano nalalaman ng batang master ang kanyang mga iniisip pagkatapos ay naaalala niya ang mga balitang narinig niya noon. Ang mga may severed meridian syndrome, kahit mahina sa pisikal, ay may kahangahangang ika-6 na pandama. Hindi lang niya yun nararamdaman din niya ang malamig na enerhiya na nagmumula sa aking katawan na sadyang nakakatago sa mainit na enerhiya ng training ground, kaya nararamdaman niya ito.
Pagkatapos ay muli akong nagsalita, dahil nakita mo na ako, lumapit ka at batiin mo ako. Sa palagay ni Master Flint, iniisip niya na sinisisi ko siya sa paglapit habang itinatago ang kanyang presensya. Sa sandaling ito, napansin ko na may nakatayo sa likod ko. Ito ay si Kapitan Flint, lubhang nababahala si Ginoo Flint. Malinaw kong alam ang lahat, kaya bakit magpapanggap na hindi ko alam? Nakakatuwa ba ang lokohin siya? Bumabalik ang oras 2 minuto at kalahati ang nakalipas. Dahil sobrang lamig ko, pinili ko ang Ruby J Training Ground, pero hindi ko pa rin mapigilan ang malamig na enerhiya na lumalabas mula sa loob. Kaya ginamit ko ang isang kaldero para magluto ng dumpling hotpot na kinagisnan kong pagkain noong bata pa ako. Sa sandaling ito, ang matandang Cassius ay nanlalaway sa pagnanasa, dahan-daang lumalapit sa aking katawan. Sinabihan ko siyang tumigil. Iniisip ni Cassius na kung maglalagay ako ng pampalasa ng walang plano, hindi magiging maganda ang lasa. Hindi ako basta-basta naglagay ng pampalasa. Parang hindi lang basta-basta nagdagdag ng pampalasa ang sinasabi, na para bang hindi lang basta hula. Naalala ko rin kung paano dati dumadaan-daan ang kapatid ko sa lugar ko nang may layuning kainin ito, pero hindi siya kailanman pumunta dito. Dahil nakita mo ako, dapat ay lumapit ka at bumati. Ganito ang nangyari. Si Cassius ay pinaalalahanan ako tungkol sa paglitaw ni Master Flint sa likod ko. Akala pa rin niya na matagal ko nang nadiskubre siya at nagkukunwari lang ako ngayon lang napansin. Sa sandaling ito, bahagyang yumuko si Ginoo Flint. Patawarin ninyo ang aking kawalang galang, batang Ginoo Julian. Pagkatapos ay magalang siyang umalis, ayaw niyang guluhin ang aking pagkain. Nang siya'y umalis, medyo nagulat ako na walang ingay ang kanyang mga hakbang. Si Master Flint ay tinatawag na sidestepping phantom, isang titulong nakuha niya dahil kahit ang mga pinakamahusay na master ay hindi matukoy ang kanyang mga galaw. Sana hindi ako magkaproblema sa isang makapangyarihang tao tulad nito. Pag alis sa training ground, sinabihan ako ni Cassius na subukan muli. Kaya tinamaan ko ang kanyang palad gamit ang aking kamao. Ngayon ay bihasa na ako sa pagdadala ng intensyon sa aking katawan kahit na hindi ito magbabago agad. Isang araw ay mararamdaman ko ng personal ang aking pagbabago. Tapos tinanong niya ako tungkol sa relasyon namin ng aking kapatid. Napakalapit namin noong bata pa kami. Inalagaan ko siya, pero naging medyo malamig na ang aming ugnayan. Kalaunan, iniwasan ko na rin siya. Kaya unti-unting naglaho ang aming relasyon. Naalala ko noon, winasa ko ang lahat ng mga bagay na pinahahalagahan ng aking kapatid. Hinayla ko pa nga ang mukha niya hanggang namumula na. Nang umalis ako sa pamilya, matagal na kaming hindi magkaintindihan, kaya hindi pa man ako nakakaalis, hindi na siya lumabas para salubungin ako. Sa mga mata ni Cassius, normal lang ang lahat ng ito. Matagal nang ganito ang laban para sa trono. Minsan mayroon din siyang kapatid, ngunit isang araw ipinadala ng kapatid na iyon ang mga mamamatay tao para kunin ang kanyang buhay, ngunit matapos puksain ng mga mamamatay tao, hindi niya pinatay ang kapatid na iyon. Ngunit binasag ni Cassius ang kanyang puso at pinutol ang kanyang mga meridiano, pinilit siyang mabuhay na parang pilay habang nakikinig, narating ko ang lugar ng pagsasanay. Ngunit nagulat din siya nang makita akong nandito sa training. Mabilis akong humarap, hinayla si Cassius pabalik. Sa huli, may isang tao nang gumagamit sa lugar na ito. Kung magpapatuloy ako dito, malamang natatago sa akin ang kanilang hagdang-hagdang. Kahit si Cassius ay naniniwalang medyo sobra ang kanilang hagdang. Matapos marinig ang sinabi ko, sa tingin ni Cassius, dapat na nakatitig ang batang ito sa akin ng ganito kalamag na tingin. Ngunit, sa susunod na sandali, biglang nawala ang batang nasa tabi ni Ginoong Flint. Nang muling lumitaw siya, nasa harap ko na agad siya. Medyo nagulat ako nito. Ang kanyang hakbang sa ilalim ng liwanag ng buwan ay naabot na ang perpektong kasanayan. Nagbago ang aking ekspresyon, agad na naging seryoso. Hindi mo alam na kapag nililimitahan mo ang daan ng iba, dapat muna ay ipaliwanag mo ang sarili mo, pagkatapos ay diretso kong nilalampasan ang kanyang balikat. Matagal nang hindi nagkikita. Parang nakalimutan mo na kung paano magsalita, ngunit bigla akong niyayakap ni Lucian, sinasabing maghintay muna siya. Pagkatapos ay bigla niyang nasambit ang salitang kuya. Natatakot ng husto si Ginoo Flint sa likod niya sa eksenang ito. Kahit ako ay nabigla, napalingon upang tanungin kung ano ang tawag niya sa akin kanina. Namumula ang mukha ni Lucian, agad niyang inayos ang sarili. Sabi ko kanina, kuya, sa isang panahon, minahal ako ng buong pamilya. Kahit na may severed meridian syndrome ako, tinanggap ako ng lahat ng may mainit na tingin dahil ako ay matanda at matatag. At noong bata pa kami, madalas akong magluto ng maanghang na sopas ng dumpling para sa kanya. Sa kanyang paningin, parang isang mapag-alaga na nakatatandang kapatid na inaalagaan siya. Nakipaglaro ako ng masaya kasama ang aking kapatid. Akala niya magpapatuloy ang kaligayahang ito, ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Bigla akong nagkaroon ng matinding pagbabago sa ugali, araw-araw nagalit sa mga katulong. Noong panahong iyon, nabilib ang aking kapatid sa eksenang ito. Kalaunan, ayaw ko nang makihalubilo sa kahit sino sa pamilya. Dahil sa palagi kong pag-aalburuto, sa huli ay sumuko na rin ang ama sa akin. Pati ang mga kamag-anak ay nagbubunyag sa likod ko na mula nang mawala ang aking kabutihan, dapat siyang maging tagapagmana. Noong mga panahong iyon, hindi alam ng aking kapatid kung ano ang nangyari. Nais lang niyang makabalik ako sa normal at makipaglaro sa kanya. Mas maaga, sinabi ni Guru Flint sa aking kapatid na nagluluto ako sa isang kaldero matapos ang pagsasanay, at sinabi rin niya na ang batang master ay nagsasanay dito mula pa noong 1 buwan. Nagdudulot ito ng kabog sa dibdib ng aking kuya.
Kung nagsimula na siyang mag-aral ng martial arts, baka magkaayos din sila tulad ng dati. Ngayon naman parang tanga siyang nagsasabi ng maling bagay, palaging iniisip kung paano ito babawiin kaya hindi niya inaamin na tinawag niya akong kapatid, kundi kuya. Ngunit ngayon napapangiti ako. Akala ko ang nararamdaman niya para sa akin ay usapan lang. Lumabas na nagkamali ako. Diretso akong umikot. Matanda ka na ngayon. Hindi angkop na tawagin mo akong kuya. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Pagkatapos ay tinanong ko siya kung bakit niya ako tinawag habang ako ay aalis na. Lumabas na gusto niyang makipag-spar sa akin tulad ng dati. Pero hindi ko magagamit ang internal na enerhiya sa ngayon. Nakikipag-sparring ka sa akin ngayon. Hindi mo ba gustong maghiganti? Agad na nawawala si Lucian. Nangako siyang hindi gagamit ng internal na enerhiya. Pagkatapos ay pag-uusapan natin ang laro na itinuro sa atin ng ama natin noong bata pa tayo, ang pagkuha ng mga multo. Nang marinig ni Lucian ito, naalala ni Cassius, ito ay isang paraan ng pagsasanay na siya ang gumawa. Hindi niya inaasahang magpapatuloy ito hanggang ngayon. Gayunpaman, ayaw kong laruin ang larong ito kaya kailangan ko munang humingi ng pahintulot kay Guro Flint. Ang nakakagulat sa akin ay agad siyang pumapayag na makipagpalitan ng suntok sa aking kapatid. Medyo nakakagulat ito sa akin. Sa loika, ayaw niya talaga sa akin. Dati niya akong pinagsabihan na huwag makipag-ugnayan sa aking kapatid. Ngunit ngayon ay pumayag siya talaga. Talagang hindi ko maintindihan ang sitwasyong ito. Ang iniisip ni Guro Flint ay para mapatunayan kung itinatago ko ang aking lakas. Kahit si Cassius ay naniniwala na dapat makipagpaluan ako kay Lucian, matututuhan niya akong gawin mas magaan ang galaw ng katawan ko. At magandang pagkakataon nito upang subukan ang resulta ng isang buwang pagsasanay. Nakikita niyang hindi pa ako pumapayag, binibigyan niya ako ng isang huling paraan. Matapos kong makipagpalitan, sasabihin niya sa akin ang mga pahiwatig tungkol sa pagpapahaba ng aking buhay. Nang marinig ito, agad kong niyayakap ang balikat ng aking kapatid at pumayag na makipagpalitan. Nakangiti si Cassius sa likod ko, sa kanyang mga mata, gusto ko talagang makipaglaro dito, pero masyado akong nagmamataas para aminin ito. Kaya pareho kaming nagsuot ng pireng sa mata. Hindi lang pinapayagan ni Lucan ang nakatatanda, kundi isa rin siyang henyo na nagnanais maging numero 1 sa buong mundo. Hindi ko alam kung kaya ko siyang talunin gamit lang ang banal na kasulatan ng buwan. Ang mga salita ko ay nakuha ang pagsang-ayon ni Cassius mula sa anino ng liwanag ng buwan kanina. Tunay ngang hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Pero kung ang batang iyan ay isang henyo na isang beses sa isang siglo, ikaw na pinili ko ay isang walang katulad na henyo sa mundong ito. Ngayon, sabihin mo sa batang iyon na hindi niya alam ang kanyang mga hangganan kung ano ang ibig sabihin ng malaking pagkakaiba. Pagkatapos ay sisimula ni Ginoo Flint ipaliwanag ang mga patakaran ng laro. Mananatili ang lumang mga patakaran, ngunit may dagdag na kahirapan. Hindi lang tinanggal ang mga kampana, kundi pinaliliit pa ang ingay sa pamamagitan ng pagbalot sa mga beanbag ng balahibo. May 5 bag sa kabuuan. Ang unang makakuha ng 3 puntos ang panalo. Pag tama sa kalaban ay nakakakuha ng 1 punto. Kung mahawakan mo ang katawan ng kalaban habang hawak ang bag, panalo ka agad. Medyo na-excite ako nito. 6 na taon na mula nang huli akong maglaro nito. Sinasabi ni Lucian na huwag akong magpabeya o madaling matatalo ko siya. Agad na sumugod si Ginoo Flint ng may alon. Nagsisimula na ang laban. Sa sandaling ito, biglang naglabas ng lakas ang mga paa ni Lucian. Nakatakda sa kanyang puso na ipakita sa kanyang kapatid ang kanyang pagbabago ngayon. Sa isang hawi, tinatamaan ako ni Lucian ng isang bag, nakuha ang unang puntos. Medyo nag-alala si Ginoong Flint kay Lucian kanina, pero ngayon napagtanto niyang walang dahilan ang kanyang pag-aalala. Pagkatapos ay tinitingnan niya ako at napagtanto na ginagamit ko na ang unang anyo ng Lunar Scriptures, Heaven and Earth Half Open. Ako lamang ang gumagawa ng ingay sa lugar, kaya medyo naiilang ang aking kapatid, ngunit sandali lang siyang naabala nito. Agad niyang itinapon ng isang bag sa akin. Bahagyang nagbago ang aking katawan. Hindi ko nahawakan ng bag, ngunit tinamaan ako nito. Medyo nagulat si Ginoo Flint dahil sinubukan talaga ng batang master na hulihin ang bag. Anong iniisip niya, paano mangyayari yon nang nakapikit ang mata? Pero dahil dito, mayroon ng 2 puntos si Lucian, isang tama na lang at panalo na siya. Ngunit ang hindi inaasahan ay nakaiwas ako sa pagkakataong ito, ngunit hindi nagpapanik si Ginoo Flint. Pakiramdam niya ay may kalamangan pa rin ang ikalawang batang master, ngunit di nagtagal na pansin niyang may mali. Sa isang punto, nawala na ang mga hakbang ng nakatatandang batang master at ang mga tunog ng kanyang mga suntok. Sa sandaling ito, na nililiwanagan ng liwanag ng buwan, parang nawala na ang batang Panginoon ng tuluyan. Kasabay nito, medyo nababahala ang puso ni Lucian. Wala siyang maramdamang ingay o galaw sa paligid niya ni anumang pakiramdam ng presensya. Hindi niya ito mararamdaman, lalo na kung nasaan ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay naaalala niya ang nakaraan at napagtanto ang isang katotohanan. Sa mga nakaraang laban niya sa kanyang kapatid, tila hindi pa siya nanalo kailanman. Sa tuwing akala niya ay tiyak na panalo na siya, palagi siyang natalo ng kanyang kapatid. Pagkatapos, naramdaman ni Lucian ng isang napakalakas na alon ng lamig na nagmumula sa unahan. Kahit hindi niya makita ang mata, alam niyang ang nakikipaglaban ay ang kanyang kapatid, kaya kailangang umiwas siya sa suntok na ito. Sa isang tunog, matibay kong tinamaan ang bag sa kanyang noo. Sa isang suntok lang, pinadpad ko ang kapatid ko sa ere. Tahimik siyang humihinga. Tunay na ang kapatid ang pinakakahangahangang tao. Agad na inanunsyo ni Ginoo Flint na ang panalo ay ang batang Panginoon. Nang marinig ang resulta, hindi galit si Lucian, kundi natuwa.
Medyo namamasa ang kanyang mga mata. Tunay na ang kuya ko ang pinakamahusay. Naalala ko nung bata pa kami, tinanong ko siya kung bakit siya malamig sa akin, pero ang sagot lang niya ay umalis ka na. Ngayon, naiisip niya na talaga niyang nagsisisi siya. Dapat sana naintindihan niya noon kung bakit ganoon ang naging ugali ng kanyang kapatid. Pinukpok ko ang noo ng kapatid ko. Tumawag na ako sa iyo ng ilang beses. Bakit hindi ka sumagot? Pero sabi ng kapatid ko, dahil sa kanya, kinuha lahat sa akin. Kahit ang ina ay namatay sa kanyang mga kamay noon. Nakakaragdag ito sa galit ko. Paano mo masasabing napakahikayat, agad kong niyayakap ang kanyang pisngi at sinimulang pisilin. Pumunta ka sa kwarto ko bukas at tanggapin ang parusa mo ng masunurin. Sa paningin ng Diyos, tila kawili-wili tayo, dalawang magkapatid na may walang hanggang espada. Kahit sinabi niya na bibigyan niya ako ng mga palatandaan tungkol sa pagpapahaba ng aking buhay pagkatapos manalo sa laban, hindi niya inaasahang gagawin ko talaga ito. Darating na ang susunod na araw. Lucia nakaupo sa harap ko, nakatitig ng gulat. Gusto mo talagang sabihin ko ng formal sa ama na nais kong maging tagapagmana. Sa aming pamilya, para maging tagapagmana, kailangang matupad ang dalawang kondisyon. Una, ang pagtatalaga ng Panginoon at pangalawa, ang pahintulot ng konseho ng mga matanda. Dahil ang aking kapatid ay kasalukuyang nakakatugon lamang sa unang kondisyon, hindi pa siya opisyal na kinikilalang tagapagmana. Sinasabi ko sa kanya na magpahinga ng may kapanatagan. Hindi ako interesado sa posisyong iyon. Sa anumang paraan, hindi natatagal ang katawan ko ng lampas sa 20, kaya gusto kong ipasa sa iyo ang mga abala at mamuhay ng malaya pa ng ilang taon. Ang walang hanggang espada, sa palagay ni Diyos ang binatang ito ay medyo hanggal. Ako ang unang nakakita na ayaw niya ng trono kahit na ibinigay ng kusa. Pero sa tingin ko, naniniwala siya na ayaw ko talagang I give up ang posisyon. May isa pang bagay na kailangan kong seryosong sabihin kay Lucian. Ito ang bagay na binanggit niya kahapon tungkol sa ina na namatay sa kanyang mga kamay. Matapos kong maingat at tanungin, nalaman ko na sinabi ito ng tiyo sa kanya kahit na sinabi niyang nakalimutan lang niya. Sa tingin ko hindi ganoon ka-simple. Ang pangalan ng tito ay Silas White. Dahil sa kanyang pangalan, iniisip ng Diyos ng walang hanggang espada na siya ay isang masamang kontrabida at kaaway din ng banal na kasulatan ng buwan. Kapag naging tagapagmana na ang aking kapatid, maaari na akong magpagaling ng aking mga sugat ng payapa dahil sinabi ng Diyos na walang hanggang espada na bumisita sa Asher Grove. Marahil makakatulong ito sa aking kalagayan kahit na maraming mga master sa mundo. Iilan lamang ang nakatuntong sa hangganan ng tao upang marating ang rurok. Kabilang sa mga alamat na ito ang abet ng Shaolin ng makatarungang daan, ang Diyos ng Espada ng Wudang, at ang pinuno ng seksyon ng Asher Grove. Sila ang mga tunay na buhay na alamat sa mundo ng martial at ang Taoist na sekta na pinamumunuan ng sect leader ng Asher Grove ay ang Asher Grove. Pagkatapos ay narinig ko siyang sabihin na minsan siyang pumunta sa Asher Grove at hiningi nila ang tulong niya sa isang bagay. Matapos ayusin ito, iniwan ng mga tao sa Asher Grove ang isang token. Basta may pakita ko ang token na yon, ibibigay nila ang anumang hiling ko. Nakasilang token sa isang ancestral shrine sa Xi'an. Kapag nahanap ko na ito, agad akong pupunta sa Asher Grove. Pagkatapos mag-isip sandali, nagsalita si Lucian. Narinig niya na ang panloob na paglinang sa Asher Grove ay tunay na makapangyarihan. Marahil talaga nitong mapapagaling ang aking sirang Meridian Syndrome. Pagkatapos ay nakarinig ako ng balita na pumupuno sa akin ng kasiyahan. Sa loob ng 4 na araw, dadalaw ang mga tao mula sa Asher Grove sa aming ari-arian kasama ang mga batang Panginoon mula sa ibang mga pamilya. Inuutusan ako ng Diyos ng walang hanggang espada na magmadali sa dambana at kunin ang token o magiging huli na ang lahat. Sinasabi rin niya na isama si Lucian. Sa huli, maaaring mapanganib ang pag-isa lang. Nang marinig ni Lucian na makakasama niya ako, ngumiti siya ng masaya. Hindi pa siya nagtatanong kung tungkol saan ito at agad na pumayag. Pero tumigil siya sa pagtawa ng mapagtanto kung gaano siya kainis at kalat na kalat ang itsura niya. Para sa isang bata, ito ay labis na nakahiya. Sinabi ko sa kanya na huwag siyang mag-alala. Sabi ko hindi tayo pwedeng magpasikat masyado kapag lumalabas tayo kaya pinapahiga ko siya sa bahay palagi. Hindi siya pinapayagang magmukhang masyadong presentable. Pero ito ang unang beses na lumabas si Lucian ng walang mga bantay. Ang Diyos ng walang hanggang espada ay nakaturo sa unahan. Magpatuloy lang sa paglakad dyan at malapit mo nang maabot ito. Sa daan, hindi ko itinatago kay Lucian kung bakit kami nandito. Tinanong niya ako ng may curiosity kung paano ko nalaman ang tungkol sa relikya ng Immortal Sword God. Kung makuha natin ang relikya ng Immortal Sword God, magiging kamangha-mangha iyon. Ang Immortal Sword God ay isang ninuno na malalim na hinahangaan ni Lucian. Yung alamat na iyon ay isa sa mga pinakamagaling na mandirigmang nagpasikat sa kasaysayan ng aming pamilya. Nang marinig ito, ang Diyos ng walang hanggang espada sa likod ko ay malakas na tumawa. Matalino at tuso nitong batang ito, iba na siya sa kanyang nakatatandang kapatid. Sa lalong madaling panahon, makarating na tayo sa pasukan ng isang malaking gusali. Sa totoo lang, tinatawag itong Golden Pavilion. Medyo nag-aalala ako kung nandoon pa rin ang token, pero nung malapit na kaming pumasok, isang tao ang hamarang sa daan namin. Leon, ang tagapamahala ng pabilyon, nakikita kaming parang mga pulubi at sinusubukang paalisin kami. Papalapit na si Lucia na gumawa ng hakbang, pero pinipigilan ko siya. Sa isang malakas na tunog, pinukul ko siya ng isang bulsa sa mukha niya. Nang buksan niya ito, nadiskubre niyang puno ito ng pilak at nagastos ng mapagbigay mula sa simula. Maaaring galing ang batang ito sa isang makapangyarihang pamilya, sinabihan ko siyang tumigil sa pagsasalita at dalhin niya ako sa loob. Gusto ko ng tahimik na kwarto.
Pagpasok, pinapagawa ko siya ng isang pribadong silid para sa amin. Walang sino man ang pwedeng istorbohin dahil kailangan kong makipag-usap kay Lucian. Sa totoo lang, gusto ko lang suriin ang paligid. Tiyak na, nakakita ko ng isang dambana sa unahan. Hindi nagtagal, pumasok kaming dalawa. Ang walang kamatayan na Diyos ng espada ay nakaturo pasulong. Sinasabi niya sa akin na pindutin ang talampakan ng estatwang iyon. Tiyak na nang pinindot ko ito, biglang bumukas ang isang butas sa sahig sa likod ko. Nakatingin sa akin si Lucian na may buong paghanga. Talagang kahanga-hanga ang aking kapatid. Alam niya pa nga ito, sa susunod na sandali, walang pag-aatubili kaming bumaba. Mabilis kaming bumaba, nakatayo sa harap natin ang isang bato na leon. Tumingin ako sa paligid, may mga palatandaan na narito na ang iba. Natuklasan na ba ng pavilion ang lugar na ito? Maraming dokumento ang nakalagay sa mesa na ito. Puno sila ng mga nakasulat na lihim na mensahe. Tanging mga Tagalog lang ang makakaintindi nito. Kahit ang Diyos ng walang hanggang espada ay makakaisa lang ng kaunti, binabaliwala ko ang mga bagay na ito at sinabihan si Lucian na umatras. Nasa likod ng pader ang token ng walang hanggang espada Diyos. Tumas ako ng kutsilyo at diretso itong tinusok sa mata ng estatwa. Sa isang bang, pinalo ko ng buo at mabilis ang estatwa. Unti-unting lumalabas ang bitak sa pader. Nakikita ang matinding liwanag na ito, halos hindi ko na mapanatili ang aking mga mata. Nalilito si Lucian dito. Madilim dito. Anong ilaw? Pinapalo ako ng walang hanggang espada Diyos sa balikat. Mabilis na pumasok. Ipaliwanag namin lahat kapag nakalabas na tayo. Dahan-dahan akong lumalapit sa nagliliwanag na orb na ito. Walang pag-aatubili, inabot ko ito at kinuha. Nang mahawakan ko ang orb, naramdaman ko ang isang napakalakas na pagbaha ng enerhiya na pumuno sa aking katawan. Pagkatapos ay nakita ko ang aking sarili sa isang malawak na puting espasyo. Hindi makapaniwala ang eksenang ito kaya nanliliit ang aking gulat. Pagkatapos ay nararamdaman ko ulit ang Diyos ng walang hanggang espada na pinapalo ang aking balikat. Hindi na siya transparent kundi solid. Sabi niya, tunay akong maswerte. Hindi lang ako binibigyan ng gabay ng awit na ito, kundi nakuha ko rin ang espiritual na lakas na nasa mata ng Pikshu. Ang kwintas na ito ay personal na ginawa mula sa mata ng Pikshu ni siya at Asher Grove. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, sa wakas ay naintindihan ko na ang liwanag na aking nakuha ay talaga namang espiritual na lakas. Sinasabi nga nila, ang panloob na lakas ng ibabang core ay nagmumula sa vital energy at tunay na esensya ng gitnang core. Ang vital energy at ang tunay na esensya ng gitnang core ay nagmumula sa itaas na core at ang lakas nito ay espiritual na kapangyarihan. Kung suot ko ang kwintas na ito, dapat mapupuno ang aking tunay na esensya at vital energy. Malaking tulong ito sa akin, ngunit di nagtagal nakaramdam ako ng hindi komportableng pakiramdam sa aking katawan. Sinasabi ng Diyos ng walang kamatayan na huwag mag-alala, ito ay ganap na normal. Nang maibalik ko ang aking malay, tinatawag ako ni Lucian. Ang nakakagulat sa akin ay sinabihan niya na nakatulog ako dito ng 2 oras at kalahati, pero ilang minuto lang ako nasa lugar na iyon. Kasabay nito, may malakas na ingay ng pagbato at mura mula sa labas ng pinto. Agad kong sinabihan si Lucian na maghanda na hilain ang kanyang espada. Kung may panganib, ilabas ito agad, at magagamit ko ito upang subukan ang espiritual na lakas na aking nasipsip kanina. Sa lalong madaling panahon, ilang mga pigyera ang lilito sa harap namin. Sinusubukan ko munang makipagdiploma siya. Alam ko na mga disipulo kayo ng Shadowgate. Hindi ko akalain na teritoryo ninyo ito. Kung papayagan nyo kaming makalabas, titiyakin kong gagantihan ko kayong lahat pero sa tingin ng walang kamatayang Diyos ng espada, masyado akong mahinahon. Sa mga tulad nila, mas dapat akong maging matindi. Hinuhugot ng leader ang espada mula sa kanyang baywang. Katanggap-tanggap ang iyong tapang, ngunit hindi namin hahayaang makalabas ka. Sa sandaling hinawakan niya ang kanyang espada, sumugod si Lucian na parang isang pana. Isang saksak ang bumagsak, agad na pumatay sa lalaking nasa harap niya, at sa sandaling sumugod si Lucian, sumunod agad ako. Sa isang iglap, pinakawalan ko ang aking espada at naitaboy ang sandata mula sa kamay ng kalaban, pero nararamdaman kong hindi ito sapat na malalim ang pagkakatusok at mahirap itong hilahin agad. Sadyang mahina lang ako. Sinasabi sa akin ng Diyos ng walang hanggang espada na bitawan ang espada at gamitin ang banal na kasulatan ng buwan. Sa sandaling iyon, hinahampas ng kalaban ko ang aking lalamunan. May dugo na linya sa aking lalamunan. Hinikayat ako ng walang kamatayang Diyos ng espada na kumilos agad. Pagkatapos ng krisis, dumadating ang pagkakataon na tumugon. Sa sandaling iyon, tinamaan ko siya gamit ang 3 daliri at pinadilim ang kanyang mga mata. Nanginginig siya sa sakit. Mas kritikal pa, siya ay naubulag. Mabilis akong umatras, saka muling sumugod. May tiwala ako na mapapatay ko siya sa isang suntok. Sa isang iglap, pinutol ko ang kanyang ulo. Mabilis at malinis ang galaw. Ipinupuri ako ng walang hanggang Diyos ng espada. Maganda ang suntok na iyon, pero huwag kang magmalaki dahil napabagsak mo ang mga sakim na walang hiya. Tapos ay tinitigan ko si Lucian. Ngayon ko lang napagtanto na patay na niya lahat ng kalaban niya. Sa totoo lang, ito na ang 3 beses kong pumatay. Ang una ay noong nakaraang buhay ko ng isang baliw ang walang sawang sumasagasa ng kutsilyo sa isang bus stop para protektahan ang ina ko na kasama ko. Ginamit ko ang katawan ko para itulak palayo ang baliw na papalapit sa amin. Dahil sa pagtulak ko, napatay siya ng isang mabilis na truck. Kahit na nilinis ng investigasyon ng pulisya ang aking pangalan mula sa anumang kasalanan, nanatili akong nahihilo ng ilang araw pagkatapos. Ang sumunod ay ang taong pinatay ko nang muling ipanganak nang pumasok sa akin ang walang hanggang Diyos ng espada. Bagamat nakuha ko ang isang buhay noon.
Hindi ito gaanong nakaapekto sa akin tulad nung nakaraang buhay ko dahil ito ay sa mundo ng martial arts. Hindi ito isang karaniwang kabataan kundi ang direktang tagapagmana ng bahay ng puting. Sa anumang kaso, kung nais nilang kunin ang aking buhay, mas mabuting handa na silang mamatay. Sa sandaling ito, isang boses ang hamarang sa amin. Lubos siyang nagpapasalamat sa aming kabayanihang pagtulong. Dahil tinulungan mo kaming puksain ng mga traidor na ito, may malaking utang na loob ang aming dibisyon sa Zion sa inyo. Babayaran namin ang kabutihang ito. Dahan-dahan akong lumakad pasulong at tinanong siya ng ilang tanong. Natuklasan ko na ang pangalan ng lalaking ito ay Dorian Kane. Nang maalala ko ang mga papel sa mesa kanina, may isang pangalan doon. Dorian Kane. Mukhang siya ay isang pinagkakatiwalaang katulong ni Helen Avel, ang anak ng Division Chief ng Zion. Sinasabi rin niya na ang mga pinatay natin ay mga traidor. Pumanaw na ang nakaraang pinuno ng dibisyon at agad nilang sinimulan ng isang pag-aalsa. Hiningi ko sa kanya na sabihin kung sino ang susunod na pinuno, ngunit nanatili siyang tahimik. Nakikita ito, agad kong hinugot ang espada sa tabi ko. Kung ayaw mong magsalita, mamatay ka na. Mga sulyap ng espada ang dumaan. Hindi pa rin nakapagsasalita itong si Dorian. Tumatango ako at iniilag ang aking espada. Talagang matibay ang iyong prinsipyo. Hinahayaan ko lang siyang matakot. Hindi ko inasahan na magiging ganun kabigat ang espada. Halos na akong nakatama sa kanya pero hindi ko pwedeng ipakita ang kahinaan na iyon kaya binabago ko ang paksa at tinatanong kung anong gantimpala ang balak niyang ialok. Seryosong sinasabi niya. Una, asikasuhin niya ang lahat dito at titiyakin na hindi tayo mapaparatang. Saka, ang dibisyon ay dalubhasa rin sa pangangalap ng impormasyon. Kung bibigyan ng pagkakataon, maglilingkod siya ng buong katapatan. Tinanong ko ang walang kamatayang Diyos ng espada sa likod ko kung ano ang kanyang opinyon. Sa palagay niya, sa kakayahan ng Shadowgate, karapat-dapat silang makipagkaibigan. Kaya sinabihan ko siyang hulaan ang aming pagkakakilanlan. Kung ang sagot mo ay magpapasaya sa akin, ipagkakatiwala ko sa iyo ang mga gawain. Dahan-dahan niyang sinasabi, kahit hindi ako sigurado na ganoon ang tunog ng boses mo na parang isang binata. Ang pino mong pananalita ay nagsasabi na galing ka sa isang kilalang pamilya. Kapag naisip ko kung anong pamilya ang may isang may-ari na kasing edad mo, bigla siyang huminto. Maaaring ikaw ang henyo mula sa House of White, yung hindi katulad ng tamad niyang nakatatandang kapatid na kinikilala bilang isang henyo, batang Master Lucian White. Naririnig ko ito, ang galit ay bumabalot sa akin. Kahit ang mga kamao ko ay bahagyang nanginginig na. Hindi na ako nag-aabala sa mga formalidad. Binibigyan ko siya ng malaking halaga ng pera at sinasabi kong imbestigahan niya ang mga bisitang bumibisita sa House of White ngayong pagkakataon. Pagkatapos ay aalis na ako. Sa puntong ito, nakakaramdam ng hindi pagkakaaliw si Lucian. Pag-uwi natin, tiyak na paparusahan tayo ng napakalupit. Huwag siyang mag-alala. Ako ang may pananagutan at hindi tayo papaluhan ng sobra ng ama. Di nagtagal, umaabot ang balita sa tainga ng ama. Nang marinig na dinala ko si Lucian sa isang tavern, galit na galit siya. Bigla siyang bumangon mula sa kanyang upuan. Mukhang kailangan niyang bisitahin si Julian. 2 oras at kalahati ang lumipas, pinapalo ako sa mga binti gamit ang isang sanga. Ang pamapalo sa akin ay ang aking ama. Kakatapos mo lang umuwi at dinadala mo na agad si Lucian sa isang tavern, sabi ng ama sa mahinang boses. Sa loob ng 5 taon, gaganapin ang bagong pagpupulong ng 7 bituin. Kung ang 9 na sekta sa isang gang ay may Dragon Phoenix Summit, ang 7 dakilang pamilya naman ay may pagpupulong ng 7 bituin. Noon, ang pagpupulong ng 7 bituin ay isang pagtitipon lang para sa palitan ng martial arts, pero ngayon naging isang marangyang okasyon kung saan nagkakaroon ng ugnayan ng mga nangungunang umuusbong na bituin. Alam ko na plano ng ama na dalhin si Lucian sa 7 Stars Gathering. Sa pagkakataong ito, bibisita ang House of Merong, ang pangklan mula Habay, at mga disipulo mula sa Asher Grove sa aming pamilya. Malamang gusto nilang makipagkaibigan kay Lucian ng maaga dahil dadalo siya sa susunod na pagpupulong ng 7 bituin. Sinasabihan ako ng ama na makipag-ugnayan din sa kanila. Bago umalis, masama ang tingin sa akin ni tatay ng matindi. Ang iyong kabiguan ay kahihiyan ko at kahihiyan ni Lucian. Mas mabuting huwag mo kaming dalhin sa ibaba. Sa isang malakas na tunog, isinara ni ama ang pinto ng mariin. Hindi ko maintindihan kung bakit ipinipilit ni ama na makipagkita ako sa mga taong ito sa 7 Stars Gathering, pero alam ng walang hanggang espada na Diyos na nakikita niya ito. Siguradong gusto kanyang makipag-ugnayan pa. Makalipas ang ilang sandali, may pumasok na iba. Dinadala ng Katie wala sa akin ang ilang gamot. Sinasabi niya sa akin na ilapat ito sa aking mga sugat para gumaling ng mas mabilis at itago ang bagay na ito mula sa pamilya. Pag binuksan ko ito, natuklasan kong ito ay ang lihim na balm ng pamilya. Paano ako hindi makakaintindi sa kilos ng ama ko, ang gamot na ito ay ipinadala niya mismo. Maagang kinabukasan, dinadala ako ng Diyos ng walang hanggang espada para sa pagsasanay. Pinipilit niya akong tumayo ng nakaluhod na parang kabayo ng isang buong oras hanggang sa tuluyang maging tahimik ang aking katawan. Sa ganitong paraan lang masasabi na nakapasa ako, pero sobrang hirap nito para sa akin. Halos hindi na ako makapagtiis. Pagkatapos ay pinaupo niya ako nang nakapako ang mga paa at nag-meditate. Mula ngayon, ituturo niya sa akin kung paano gamitin ang espiritual na lakas upang mapunan ang aking tunay na esensya at vital na enerhiya. Ngayon na pagod ka na, madali mong mararamdaman ang iyong tunay na diwa at buhay na enerhiya.
Ang katawan ng tao ay parang isang fountain na may tatlong mangkok. Gamitin ang espiritual na lakas ng itaas na sentro upang mapataas ang tunay na esensya at vital na enerhiya ng gitnang sentro, pagkatapos ay gamitin ang tunay na esensya at vital na enerhiya ng gitnang sentro upang ipon ang panloob na lakas ng ibabang sentro. Sa normal na kalagayan, kahit na may mata ng pisyo, hindi pa rin mapapataas ang tunay na esensya. Kailangan mo ng perlas ng dragon para magawa yon. Pero nakita ko na ang espiritual na lakas dati at nakita rin ito ng Diyos ng walang hanggang espada. Ibig sabihin, bahagya ko nang nabuksan ng aking espiritual na paningin, isang kakayahan na tanging yaong may pambihirang pagyabong ang makakabukas. Pagkatapos ay nagsimulang bumuo ng mga selyo ang aking mga daliri, dahan-daang inilalabas ang lakas mula sa mata ng pisyo. Makalipas ang 3 oras, mariing akong umuubo at samuka ng dugo. Hindi ito galing sa malubhang sugat, kundi sa pagpapalayas ng mga dumi. Mas komportable na rin ako sa aking katawan. Hindi ako pinapayagan ng walang hanggang Diyos ng espada na makapagpahinga, pinapagawa niya ako sa susunod na hamon. Ang susunod na dapat kong sanayin ay depensa. Kung ang kamao ng tao ay maging kasing tibay ng bakal at makayanan ang mga tibak, maaari na itong tawaging hindi matitinag. Sa kabilang banda, madali lang sirain ang buto ng ilong ng kalaban, pero huli na ngayon, kaya ituturo niya sa akin ito bukas bilang pundasyon. Sa parehong oras, sa loob ng Golden Pavilion, 2 magkapatid ang nag-i-inuman dito, si Marcus Merong at Felix Merong mula sa pamilya Merong. Nakatabi nila ang 2 tao mula sa Asher Grove, sina Vivian Chen at Sophie Pang. Sa sandaling ito, matatag na sinabi ni Felix na mas malakas siya kaysa kay Lucian White mula sa House of White. Nakakainis ang kanyang maangas na paraan kay Sophie. Pakilinis muna ang pagkain sa bibig bago magsalita. Nang makita ang 2 magkapatid na nag-uusap ng may kayabangan at walang respeto sa iba, tumayo si Vivian upang umalis. Pagkatapos lumabas, huminga siya ng malalim. Sa wakas, nakaramdam siya ng ginhawa. Yung dalawa ay sobrang paiba-iba, palaging nagpapaligsahan. Bukod pa, may misyon siya sa biyahe na ito. Binigyan siya ng kanyang pangalawang leader ng tungkulin na imbestigahan ang sitwasyon sa bahay ng puti dahil napansin niya ang isang pulang bituin na pumapailan lang sa hilagang langit. Kahit hindi alam ni Vivian kung ano ang nangyayari, maaari lamang siyang umasa sa bracelet na ito. Sinasabing umiindayog ito kapag nakatagpo ng isang banal na pangyayari. Pagkatapos niyang lumabas, sinundan siya ni Sophie sa likod. Nakakainis talaga ang dalawang iyon, lalo na si Felix. Kitang-kita mong interesado siya sa akin dahil sobrang halata niya. Malinaw na mas mahina siya kaysa sa kanya, pero nagkukunwaring sobrang lakas. Hindi gusto ni Sophie ang mga may katamtamang lakas. Mas gusto niya ang mga taong mahina na nais niyang protektahan dahil doon lamang maaaring magningning ang kanyang kakayahan. Ngunit, ang taong pinakamahalaga sa kanya ngayon ay si Vivian. Pagkatapos ay sinabi ni Sophie kay Vivian na maglakad mag-isa. Tuwing nakakakuha siya ng palo mula sa kanyang ama, naglalakad siya mag-isa para gumaan ang pakiramdam. Maingat nang umiti si Vivian. Alam na pala ng batang ito na may iniisip siya, ngunit nang lumabas siya, nakaramdam siya ng kaunting pagkalito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon niya sa Zion. Hindi niya alam kung saan siya maglalakad-lakad. Bigla, isang lalaki ang bumati sa kanya. Medyo nagulat si Vivian. Malinaw na ito ang kauna-unahang beses niyang makilala ang lalaking ito. Bakit siya ang bumabati sa kanya? Sa sandaling iyon, dumaan ang aking anyo sa tabi ni Vivian. Hindi mo pa ako nakikilala noon, pero kilala mo na agad ako. Mukhang may kakayahan ka rin naman. Naramdaman ni Vivian na may kakaibang nararamdaman. Nang dumaan ako sa likod niya kanina, wala siyang naramdamang anuman. Ngunit pagkatapos, isang bagay pa ang mas nakakabighani ang nangyari. Patuloy na nanginginig ang pulse area sa kanyang kamay, kaya agad niyang napagtanto na ako ang taong hinahanap niya. Pero nang siya ay humarap, ako ay 100 metro na ang layo nang hindi man lang umaalingaw, kaya't nagpasya siyang sundan ako. Sa panahong iyon, hindi ko napapansin. Ako'y nakatuon lamang sa paggalang sa isang tao mula sa nakaraan. Di naglaon, nakarating ako sa isang puntod. Ang nagmamay-ari ng libingang ito ay si El Ara na tapat na naglingkod sa akin noon. Mula pa noong unang araw na sumunod siya sa akin, itinuturing na niya akong pamilya. Kaya noong may pagtatangka ng pagpatay, hindi siya nag-atubiling umaksyon at protektahan ako. Tumingin ako sa Immortal Sword God na nasa tabi ko. Naisip ko kung magiging espiritu rin si El Ara tulad niya. Ang Diyos ng walang hanggang espada ay umiiral dahil naabot niya ang ganap na antas at naunawaan ng mga makapangyarihang kapangyarihan. Kahit na nawala na ang kanyang pisikal na katawan, nananatili ang kanyang kamalayan sa mundong ito. Iniisip niya na dahil ako ay muling ipinanganak, dapat mas mataas ang aking espiritual na kapangyarihan kaysa karaniwan. Pero kumpara sa kanya, ang pagkakaiba ay parang tubig lang sa sausawan kumpara sa naglalagablab na bakal na pumuno sa buong tekor. Bigla siyang nagtatanong kung nais kong makita kung ano ang itsura ng mundong ito sa mata ng isang nasa ganap na antas. Pagkatapos ay dahan-daang inilalagay niya ang kamay niya sa ibabaw ng ulo ko. Ibinibigay niya sa akin ang bahagi ng kanyang espiritual na lakas sa pamamagitan ng pressure point na konektado sa itaas na core. Agad na nagigising ang hangin sa paligid namin ng walang hangin. Pagbukas ko ng mata, nararamdaman kong nagbago ang buong mundo. Sa harap ko ay isang mundong kumikislap sa gintong liwanag. Ang buong mundo ay napupuno ng liwanag. Ito ay nagdudulot sa akin ng paghahangad, kaya ito ang ganap na kaharian. Pero makalipas lamang ang 2 segundo, nakakaramdam ako ng hindi komportableng pakiramdam sa aking katawan. Humihinga lang walang hanggang Diyos ng espada.
Mukhang hindi pa tuluyang gumaling ang katawan mo. Pagkatapos ay sabay kaming tumalikod ng Immortal Sword God upang tingnan ang babae sa likod namin. Sabi niya matagal nang nakatayo sa likod ko at nanunood. Pareho silang nagulat. Hindi niya inaasahang mahuhuli siya sa akto. Binabalik ko ang 3 minuto, sinusundan niya ako hanggang sa puntong ito sa libingan. Napakausisa niya kung bakit ako nag-iisa upang magbigay galang. Ngunit ang pagtutok niya sa paninilip ay nakakapagpahiya sa kanya bilang isang henyo ng Asher Grove, tahimik na nanunood habang nagdadalamhati ang iba, ngunit sa sandaling siya ay magpaalam, ang kanyang pulse areas ay kumikilos ng may alingaw-ngaw. Agad na nararamdaman niya ang nakakatakot na aura na sobrang lamig na para bang inilulubog siya sa isang yelong cellar. Ang pressure na ito ay nagpapakaba sa kanyang gulugad na para bang nakatayo sa harap niya ang 10 pinakadakilang master ng mundo ng martial arts. Pinipigil ko ang aking labi at binabawi ang aura. Sa sandaling bawiin ko ang presyon, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod ng malakas. Nilapitan ko siya at tinanong kung bakit niya ako pinagmasdan habang nagdadalamhati ako, at bukod pa doon, batay sa suot niya, dapat isa siyang martial artist. Kahit na hindi masyadong pinapansin ng mga martial artist ang mga detalye, sobra na ito. Sinabihan ko siyang umalis agad dahil labis akong naiinis sa kanyang asal. Matapos humingi ng paumanhin, bigla siyang nawala sa aking paningin. Ang walang kamatayan na Diyos ng espada sa aking tabi ay nakatitig ng malalim. Yung galaw na yun kanina parang sa Asher Grove. Baka isa siya sa mga bibisita sa pamilya namin bukas, mabilis ang takbo ng oras at malapit ng tanghali kinabukasan. Guro Flint at ako ay tumatanggap ng mga henyo na bumibisita sa aming pamilya. Kabilang sa kanila ang babaeng naninilip sa akin kahapon. Tunay ngang disipulo siya ng Asher Grove. Isa sa kanila, isang batang lalaki na halos kasing edad ni Lucian, ang bumabati sa kanya. Ipinapakilala niya ang sarili bilang Felix Morong at nais makipagkamay at maging kaibigan. Ngunit di inaasahan, niyayakap ng hanggal kong kapatid ang likod ng kanyang kamay. Mukhang kailangan ko siyang turuan kung paano magmano ng maayos. Malapit na kaming makarating sa Crimson Jade Arena. Isang gwapong binatang lalaki ang nagsalita. Narinig ko na tanging mga direktang miyembro lang ng puting angkan ang pwedeng pumasok dito. Karaniwan siguro ay ang iyong kapatid lang ang nag-insayo dito mag-isa, pero nang marinig niyang nagsasanay din ako dito, nagpakita ng pang-iinsulto ang mukha niya, kahit na hindi na siya nagsalita pa. Nagpatuloy ang lalaking nasa tabi niya. May sakit siya na tinatawag na Severed Meridian Syndrome, kaya hindi siya makapag-ensayo ng martial arts. Wala siyang silbi. Nang marinig ito, umusad si Lucian at niyakap ang kanyang braso. Pagkatapos ay inabot niya ito ng kahoy na espada na nagsasabi sa kanya na kunin ito at makipaglaban. Dahil nagkamali siya ng hindi mapapatawad, ininsulto niya ang kanyang nakatatandang kapatid. May isang babae sa paligid ang nagtatanong kung dapat bang itigil ni Young Master Morong ito, ngunit nananatili siyang kalmado. Kailangan din naman nating mag-ensayo sa huli. Di ba't perfect ang pagkakataon na ito? Pagkatapos nyun, nakatayo silang dalawa sa gitna ng training ground. Nakabingi pa rin si Felix. Gusto niyang magpasikat kay Sophie, pero naging ganito ang lahat. Mukhang mali ang mga balita na hindi magkaintindihan ng dalawang magkapatid. Kahit na biglaan ito nangyari, hindi siya natatakot. Sa ganitong kaso, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Putulin ka niya. Kunin mo ang iyong espada. Si Felix ay naipasa na ang mga teknik sa pagtanggol para sa Heavenly Shadow Sword Art ng House of White. Akala niya hindi magiging problema ang pakikitungo sa batang ito, pero nang tumingin siya pataas, nadiskubre niyang walang kahit anong butas ang batang ito. Sa sandaling ito, nakatayo ako sa gilid at umuubo ng ilang beses. Sa malapitan, nakapagbuga na ako ng dugo. Nakakaabala ito kay Lucian. Hindi na nakatutok ang isip niya sa laban. Napapansin ito ni Felix, pero kung gagamit siya ng saktong atake ngayon, mawawala ang kanyang kredibilidad bilang isang supling ng isang kilalang pamilya. Matapos ang ilang internal na laban, nagpasya siyang kunin ang pagkakataong ito, kaya sumigaw siya at umatake kay Lucian, ngunit ang sigaw na ito ay tunay na nagbalik kay Lucian sa focus. Lumiko si Lucian ng bahagya at naiiwasan ng kanyang atake. Pagkatapos ay sumugod siya ng suntok na tumama ng diretso sa kanyang ilong. Agad pagkatapos, mabilis na lumapit si Lucian sa kanya. Habang papalapit si Lucian, ginamit din niya ang Heavenly Shadow Sword technique. Nagpumiglas si Felix at walang paghahanda-handa. Sa pamamagitan ng swerte, nagawang niyang maipasa ang atake. Pagkatapos, nagbanggaan ang kanilang mga espada, nagsimula ang laban ng lakas. Dahil halos magkapareho sila ng edad at lakas, pareho nilang nahulog ang espada, pero hindi sumuko si Felix at maingat na pumalo ng sipa. Kasabay nito, pinalo ni Lucian ang kanyang palad. Sa oras na malapit nang maabot ni Felix ang kanyang binti, pinisil ni Lucian ang dalawang daliri sa kanyang punto ng presyon. Sa susunod na sandali, isang fan ng hamarang sa kanilang daan, pinigil sila. Pakiramdam niya ay medyo sobra ang kanilang ginawa kanina. Isa lamang itong palarong magkaibigan. Pagkatapos ay mahinang tumawa siya. Maiintindihan ng sobrang kasigasigan sa laban ng mga bata, pero hindi ko akalain na gagawin mo itong seryoso, kahit na ako ang huminto nito. Medyo nakakainis na hindi mo nalutas ang resulta. Pero Felix, nakahiga sa lupa, nagulat dahil naririnig niya ang telepatikong mensahe ng kanyang kapatid na tinatawag siyang walang kwenta. Inakusahan siya ng kanyang kapatid na na-miss niya ang halatang oportunidad. Nagsisisi ka sa ating pamilya, pero sa labas, pinapadede niya ang ulo ng kanyang kapatid at malakas na pinagsasabihan ito na sobra siyang mahigpit. Sa huli, mas matanda ka na ng 1 taon. Kasabay nito, tinapak ko ang ulo ni Lucian. Ang yabang mo, paano ka na-distracted sa gitna ng laban?
Naramdaman ni Felix ang pagkadismaya at galit. Pinapagalitan siya ng kanyang kapatid kaya bakit parang mainit at maalaga ang tingin niya. Pagkatapos ay narinig ni Marcus ang mga salitang nagulat siya pero at least nanalo ka at hindi ka nagpahiya sa puting pamilya. Hindi makapagpigil si Marcus at hinarap ako. Anong ibig mong sabihin yan? Bakit mo akalaing nanalo ang kapatid mo? Sa palagay ko, kitang-kita ng kahit sino dito na kung magpapatuloy pa sila sa laban, panalo ang kapatid ko. Ginoo, hindi masama ang magkaroon ng mapagkumpetensyang espiritu pero hindi ka pwedeng maging hindi tapat. Pero ipinipilit ko na hindi ako nagsisinungaling. Tumayo ka na ang iyong kapatid at tingnan mo. Kaya siya ay lumingon kay Felix. Subukan mong tumayo ngayon. Sinubukan ni Felix na tumayo, ngunit nadarama niya ang matinding sakit sa kanyang binti. Pagkatapos ay bumagsak siya muli sa lupa ng may ingay. Hindi siya makakatayo kailanman. Lumabas na ginamit ni Lucian ang ikalimang anyo ng lunar na kasulatan, ang paglitaw ng dragon. Pinindot ng kanyang mga daliri ang pressure point ni Felix kaya hindi gagana ang kanyang binti sa loob ng 10 minuto. Labis na nabigla si Marquez. Hindi niya inaasahan na kaya nitong mahina na ito na makita ang isang teknik na hindi pa niya napapansin. Kahit na galit siya sa loob, nananatili ang kanyang mukha na mahinahon. Tunay na matalim ang iyong mata. Talagang kahanga-hanga. Ngumiti ang Diyos ng walang hanggang espada sa aking tabi. Kung hindi ko sana sinabi, hindi mo rin malalaman. Ngunit nagmamay-ari ka pa rin ng tapang na magpanggap dito. Ngunit, sa loob niya ay tila siya ay nasisiyahan. Sa sandaling ito, muling tinitingnan ako ng babaeng iyon kanina, iniisip na ang batang lalaki ay hindi talaga pangkaraniwan. Ngunit si Sophie sa kanyang tabi ay nararamdaman ang kanyang puso na kumakabog. Medyo nagsusumamo na siya sa akin. Di nagtagal, magsasama-sama na ang grupo namin sa hall para kumain. Huminga ng may paghanga si Marquez. Talagang magaling ang chef ng White House. Ang galing ng pagkakagawa na ito. Biglang lumapit ang walang hanggang Diyos ng espada sa tabi ko at sinabing huwag magtiwala sa lalaking ito. Ang pamilya ng Morong ay pawang tuso at mapanlinlang. Dapat kang maging alerto. Sa sandaling ito, pinulot ni Sophie ang isang piraso ng karne at sinabing buksan ko ang aking bibig. Ito ay karne ng hita ng manok na kakalabas lang niya. Mainit pa rin ito. Pagkatapos ay binuksan ko ang bibig ko at kinain ng karne na inaalok niya. Siguro normal na ito sa mundong ito. Hindi ko na kailangang masyadong mag-alala tungkol dito. Pero pagkatapos kumain, may nararamdaman akong kakaiba. Bakit nakatitig sa akin ang lahat? Doon ko lang napagtanto na hindi talaga ito normal sa mundong ito. Kahanga-hanga pa nga ang immortal na Diyos ng espada. Talagang kinain mo ang karne na inalok niya sa'yo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Nang marinig ang paliwanag ng walang hanggang Diyos ng espada, agad kong sinabihan siyang huwag na siyang magbigay pa ng karne sa akin. Kaya ko nang kumain mag-isa. Tumingin sa akin si Felix na nakangisi. Hindi talaga lalaki. Kailangan mo ng babae para pakainin ka. Sa pagkakataong ito, itinaas ko ang aking chopsticks at itinuro ito sa kanya. Sabi ko ng diretso, ang sama mo magpakitungo. Nakakahiya talaga sa kapatid mo. Si Ginoong Marquez ay aking nakatatanda, kaya ginagalang ko siya. Pero bilang kanyang kapatid, wala kang galang sa iyong mga nakatatanda. Mali iyon sa'yo. Itinuturo niya si Lucian sa tabi niya. Sa ganitong paraan ng pag-iisip, kanina pang ang hindi magalang sa akin ang iyong kapatid. Sa pagkakataong ito, ngumingiti si Marquez ng mapanganib. Tumahimik ka. Tiyak na tama si binatang Julian. Kumikilabot ang puso ni Felix. Talagang nakakatakot ang kapatid. Pagkatapos ay ipinapakita niya na naiintindihan niya at hindi na magiging bastos sa akin muli. Nagtatawanan ng walang hanggang Diyos ng espada sa tabi ko. Maganda ang paraan mo ng pagtukso sa iba. Pero ang hindi niya alam ay gusto ko lang makita kung paano magre-react si Marquez. Ngunit batay sa kanyang reaksyon kanina, mas karaniwan siya kaysa sa inaasahan ko. Anak ng Ginoong Taybak, pinuno ng angka ng Merong, ang nagniningning naman dirigmang si Marcus Merong na nagsasanay ng nebulous sword art na kilala sa kanyang matalim na espada. Bagamat palagi siyang nakangiti, sobrang malupit ang kanyang mga pamamaraan at napakalalim ng kanyang mga plano. Kailangan siyang pag-ingatan ng husto. Lahat ng impormasyong ito ay nagmula sa intelihensya na nakuha ko mula sa Shadowgate. Bagamat karapat-dapat si Marcus sa aking pansin, sa ngayon ang taong pinakakarapat-dapat sa aking atensyon ay ang babae sa kabila ko, at siya ay isang disipulo ni Asher Grove, si Vivian Chen. Medyo nagulat si Vivian. Baka tinitingnan niya ako. Pagkatapos ng 2 oras at kalahati, natapos na kami kumain. Bumalik sina Sophie at Vivian sa kanilang kwarto upang magpahinga muna. Pagkatapos, nagsimula si Sophie na maawa kay Felix. Nabibigla si Vivian. Akala ko galit ka sa kanya. Kahit na hindi gusto ni Sophie si Felix, nararamdaman niyang hindi siya ganap na walang silbi. Kung nagpakita siya ng kanyang pinakamahusay, hindi sana siya natalo ng ganito kadali. Marahil siya ay masyadong kabado. Iniisip ito, medyo naiintriga si Sophie. Kung makikipaglaban siya, siguradong mapapabagsak niya ng madali silang dalawa. Ngunit napansin niya na palaging tinitingnan ni Julian si Vivian. Maaaring nagkagusto siya sa kanya. Nabibigla si Vivian. Ang tanga mong babae, anong sinasabi mo? Habang nag-uusap sila, may pumasok sa pintuan. Isang katulong na nagsabing nais makipagkita ni Ginoong Julian kay Miss Vivian. Naghihintay na ang batang master sa bakuran ngayon. Pagkatapos ay lumingon siya kay Sophie at sinabing babalik lang siya agad. Hindi niya alam na ang mundo ni Sophie ay bumabagsak na. Tinanggihan bago pa man siya makapagsabi ng kanyang damdamin. Nang makita si Sophie sa ganoong kalagayan, kalahating oras siyang naghintay bago siya nakapagpaliwanag ng malinaw.
Pagkatapos ay nagtungo siya sa lugar ng pagtitipon. Pagdating niya, naririnig niya ang aking boses. Sa wakas, nandito ka na. Matagal na kitang hinihintay. Tumingala siya at nakita ang isang binatang nakasuot ng pulang damit na nakatayo sa gitna ng tulay, nakatingin sa buwan. Nang ako'y humarap, naramdaman niyang mas parang isang pino at edukadong kabataan na mayaman sa aklat kaysa isang mandirigmang disipulo. Habang nilalapit siya sa akin, nagsimula siyang humingi ng tawad. Kahit na humingi na siya ng tawad, gusto ko pa rin itanong kung bakit niya ako minamanmanan. Matapos ang mahabang sandali, sa wakas ay naintindihan ko. Ang kanyang bracelet ay kumikilos kapag nakararanas ng isang banal na pangyayari. Pero noong araw na yon, nabasag ang bracelet. Kaya ngayon, wala na itong halaga. Nakangiti ako ng nakakahiyaya. Pasensya na talaga tungkol dyan. Nabali ang iyong bracelet dahil sa akin. Kaya tiniisip ko na nag-react ang kanyang bracelet dahil sa token na hawak ko. Nang ilabas ko ang mata ng larawan, kumabog ang puso ni Vivian. Malinaw na nakilala niya ang token na ito. Dahil nakilala niya ito, nagsasalita ako ng tapat. Gusto kong humingi ng pabor sa'yo. Nabasa ko sa isang libro na kung makikita ng mga tao sa Asher Grove ang token na ito, ibibigay nila ang hiling ko. Nagmumukhang naguguluhan si Vivian. Hindi pa niya naririnig ang ganitong bagay. Tumingin ako sa walang hanggang Diyos ng espada sa tabi ko. Mabilis na ipaliwanag mo sa akin kung tungkol saan ito. Pagkatapos ay maglalabas si Vivian ng panyo at titigan ang pixie. Hindi niya akalain na may dala akong ganitong mapanganib na bagay. Muling napapikit ang aking mga mata sa gulat. Sabi niya delikado ito. Anong nangyayari? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nagpapatuloy siya. Ang pixie ay may malakas na espiritu ng metal. Kung suot mo lang ng basta-basta ang isang kwintas na gawa sa mata ng ganitong espiritual na nilalang, maaari kang masaktan ng makapangyarihang enerhiyang espiritual o kahit mawala ng katinoan. Nawawala ang aking katinoan. Pasaway kang matandang multo. Pwede mo na akong mapatay. Pero kaya nga siya interesado kung bakit walang nangyari sa akin. Pagkatapos ay dahan-daang pinagsasama ni Vivian ang kanyang mga daliri at ginamit ang sining ng puso upang suriin ang kwintas. Kung matutunan ko ito, kahit gamit ang katawan ko, magagamit ko ang vital energy. Pagkatapos, mahigpit na ni Vivian na hawak ang mata ng pixie. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at nanginginig ang buong katawan niya nang hindi mapigilan. Nakita lang niya ang tatak ng dating pinuno. Makalipas ang ilang sandali, ibinalik niya ang mata ng pixie sa akin. Ngayon ay dinagdagan na niya ito ng esensya ng metal. Ngayon ay maaari na nitong ilabas ang orihinal nitong lakas. Kailangan mo lang itong lagyan ng vital energy upang magamit ang kapangyarihan ng kwintas. Hininga ako ng malalim. Hindi ko magagawa yon dahil may severed meridian syndrome ako. Hindi ko magamit ang mahalagang enerhiya kailanman. Pagkatapos isuot ang kwintas, binanggit ko ang ating pinag-uusapan. Pwede ba kitang hilingin ngayon? Ang severed meridian syndrome ay likas na kondisyon ko, kaya nais kong labanan ang tadhana. Ang pinuno ng sekta ng Asher Grove ay may ilan sa mga pinakamahusay na kasanayan sa paglilinang sa buong mundo. Nais kong tulungan mong ayusin ang isang pagpupulong kasama ang pinuno ng sekta. Ngumiti si Vivian. Nakikita niya na may matibay akong handgereng mabuhay. Kahit hindi niya alam kung magagawa ito, handa siyang subukan. Sa parehong oras, nasa kwarto si Marquez na binubulyawan ng nakakadismayang kapatid niya. Ang dahilan ng pagpuna ay ang laban ngayon. Malinaw na naghanda siya ng mga panlaban sa langit na anino na espada, pero talo pa rin siya ng napakaawa-awa. Kaya nararamdaman niyang nakaka-embarrass talaga ang kapatid na ito. Sinasabi ni Felix na siguradong mananalo siya sa susunod na laban, pero pinaalalahanan pa rin siya ni Marquez. Hanggang makuha mo ang panalo, gamitin mo ang anumang paraan. Kailangang makuha mo ang espada ng pamilyang puti sa paligsahan na ito at ipaghiganti ang pamilya Marong. Ang layunin niya sa pagsabi nito ay iisa lang. Kung makuha ang espada ng pamilyang puti, mapupunta ang papuri sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang balikat ni Felix. Sinabihan niya ang kanyang kapatid na magpatuloy na lang sa pakikipaglaban. Papalagyan niya ang daan para sa lahat ng ito. Ngunit, sa narinig kong balita, galit na galit ako. Talagang kasuklam-suklam ang mga paraan ni Marquez. Nandito sa harap ko ang dalawang tao mula sa Shadowgate. Inupahan ni Marquez ang Shadowgate para ayusin ito, ngunit nang madiskubre nila na ang nagligtas sa kanila ay ang panganay na anak ng pamilyang White, agad nilang ini-report sa akin ang lahat. Gayunpaman, ang parehong maingat niyang plano at ang lihim tungkol sa kanyang pinagmulan ay naibunyag na sa akin. Sa isang buwan, plano niyang Iris Erba ang Golden Pavilion para sa isang handaan at magtatayo siya ng isang arena ng martial arts sa gitna ng lugar. Sa panahong iyon, pipilitin niya si Lucian White na makipaglaban sa kanyang kapatid gamit ang espada bilang premyo at handa na siya ng buong buo. Plano niyang lasunin ang alak ni Lucian. Mahigpit kong binabantayan ang detalyadong plano ni Marquez kung hindi lang ako nakatanggap ng paunang babala. Talagang masasaktan ng husto ang pamilyang White pero sa pag-iisip ko, mukhang makakagawa pa ako ng mas malaking bitag para kay Marquez. Kahit gaano kagaling si Marquez, hindi niya maiisip na nasa Shadowgate ang mga tao ko. Pagkatapos alisin ang mga kasapi ng Shadowgate, nagtungo ako sa bahay ni Ama. Sinabi ko kay Ama ang aking plano na pumunta sa Asher Grove Sect at humingi ng tulong sa kanilang master para gamutin ang aking sirang meridian syndrome. Ngunit sa aking gulat, tumanggi si Ama na payagan ang paglalakbay na ito. Mabilis na nagsalita si Vivian Chen. May malalim na kaalaman ng ating sekta sa pagpapalago ng vital energy at tiyak na matutulungan niya si Master Julian. Matapos marinig ang kanyang salita, matalim na tumitig si Ama.
Hindi ka naman ang pangunahing master ng sekta, isa ka lang na disipulo. Anong karapatan mong magsabi ng ganitong matapang na pahayag sa harap ko? Naiintindihan ko kung bakit labis na tutol si ama dito. Maraming paraan na siyang sinubukan upang gamutin ang aking kalagayan ngunit walang epekto, kaya nag-aalala siya na ang paglalakbay ng malayo ay maaaring lalong makasama sa aking kalusugan. Unti-unting akong tumatayo, kahit alam kong mabuti ang hangarin ni ama, hindi ako pwedeng sumuko. Kahit hindi mo ito sang-ayunan, kailangan kong umalis, sabi ko. Aalagaan ko ang sarili ko sa biyahe, kaya huwag mong subukang pigilan ako. Sa susunod na sandali, bahagyang itinaas ni ama ang kamay niya, umiikot ang lakas sa kanyang palad. Ang mga salita ko ay nagpapaloko sa kanya. Halos hindi ka makatayo ng matatag sa harap ko, pero gusto mong maglakbay ng libu-libong milya papuntang Asher Grove. Naramdaman ng mabagsik na aura, nang hina ang mga tuhod ni Vivian at napasubsob siya sa kanyang mga tuhod. Pero nananatili ako sa aking paninindigan sa ilalim ng presyon. Ito ang isang bagay na hindi ko kailanman pwedeng ipagpalit. Nasa likod ko si Cassius na nagtuturo sa akin na ibaba ang aking posisyon at agawin ang aking puso. Sa ganitong paraan, kahit ang mental na atake ay hindi makakabali sa aking kalooban. Ang susunod kong salita ay nagulat kay ama. Alam ko kung bakit ayaw mong pakawalan ako. Kahit ang 10,000 taong gulang na ginseng na snow ay walang naging epekto, kaya normal lang na nawalan ka na ng pag-asa. Pero hindi ako susuko dahil gusto kong mabuhay. Tila nagulat si ama, nagtatanong kung paano ko nalaman ang lahat ng ito. Pagkatapos ay binitawan ni ama ang kanyang aura. Kung ganun, gawin mo na ang nais mo, ngunit bago yon, kailangan mong makipag-ugnayan ng maayos sa mga anak ni Merong. Matagal nang may alitan ng mga Merong at ang pamilya White. Noong kabataan niya, nakipaglaban si Father sa isang duel laban sa Gentleman Blade. Ngayon na pareho na silang mga pinuno ng pamilya, hindi madali ang pagkakasundo kaya ang tungkulin kong ayusin ang alitan na ito, umaasang magdadala ito ng kapayapaan sa pagitan ng ating mga angkan. Pagkatapos ay pinapanta ko si Vivian upang umalis. Nais kong makipag-usap mag-isa kay ama. Lumilipas ang panahon. Isang buwan nang lumipas sa Golden Pavilion, iniaabot ni Marcus Merong ang isang gintong inggit sa isang ahente ng Shadowgate. Pagkatapos ay inilalabas niya ang isang pakete ng pulbos mula sa kanyang balabal. Maingat siyang nagbibigay ng mga tagubilin. Yung gintong inggit na yan ay sobra. Kapag umorder ako ng isang palayok ng gintong nectar na alak, idagdag mo ang pulbos na ito. Tinanong ng lalaki kung anong klaseng pulbos iyon, ngunit sa sandaling iyon, isang malaking kamay ang pumihil sa kanyang bibig. Muling tanong ni Marquez, talaga bang gusto mong malaman? Huwag mo akong bibigwin, pagkatapos marinig na hindi. Kung may mangyaring mali, kukunin ko ang iyong walang kwentang buhay. Makalipas ang ilang sandali, sa banquet hall sa ika-4 na palapag, nagtipon-tipon ang higit sa 30 kabataang Panginoon mula sa mga mayayamang pamilya para sa handaan. Ang restoran na ito ang pinaka-prestihiyoso sa lugar, at bawat putahe na ihinahain ay napakasarap. Ang pinakapansin ni Cassius ay ang botelya ng gintong nectar na alak, isang amoy lang ang sapat upang malaman ang kalidad nito. Maya-maya, lumapit si Marquez mula sa likod. Ngayon na naihain na ang lahat ng pagkain, mag-enjoy na kayo. Sa salo-salo, nakipag-usap kami ni Marquez ng masaya. Itataas ko ang aking tasa at iinom ng alak. Napakagaling na alak. Matagal na akong hindi nakatikim ng ganitong kasarap. Pagkatapos ay humarap si Marquez kay Felix sa kanyang tabi. Bakit ang tahimik? Hindi ba nagustuhan ang pagkain? Ang hindi niya alam ay sa sandaling tumingin ako sa kabilang direksyon, isinuka ko ang alak. Ang mayamang aroma ay natatabunan ng pulbos na nagpapalaganap ng lakas ng sobrang ganda na hindi mapapansin ng karaniwang tao. Kahit na tinakpan ni Marquez ang lasa ng pulbos sa kakayahan ni Lucian, dapat agad niyang mapansin na may mali sa kanyang katawan. Nagtataka ako kung ano talaga ang balak ni Marquez. Sa sandaling ito, 2 tao sa mesa ang malinaw na nagpapakita ng hindi pagkagusto sa akin. Hindi nila maintindihan kung bakit napakabait ni Marquez sa akin. Mas importante pa, malapit na niyang Sir si Julian ng hayagan. Kahit na hindi pinapahalagahan si Julian ng kanyang pamilya, hindi kaya ito magdulot ng problema. Tumutawa ang lalaki sa ganito. Sa tulong ni Marquez, wala na akong dapat ikabahala. Noong una, nangako si Marquez sa kanya. Hanggat nilalaban niya ako, tutulungan siya ni Marquez na makapasok sa alyansang militar. At sinabi ni Marquez sa kanya, paano makakamit ng isang duwag ang kadakilaan, ito ay isang pagkakataon na hindi mauulit. Dahan-daang umangat ang bato ni Garrett, handa nang gumawa ng hakbang. Lumakad siya at lumapit sa akin. Nakahawak ng walang laman na tasa, dahan-dahan siyang nagsasalita. Ginoo Julian, papayagan mo ba akong magpasalamat sa isang tagay? Narinig ko na ang dati mong tinitirhan ay inatake, kaya napilitan kang bumalik. Sinasabi nila na maraming tao ang namatay. Dapat sobrang nasira ka. Ang mga salita ni Garrett ay nagpangilabot kay Lucian sa galit. Mukhang may hiling ng kamatayan itong lalaking ito. Sinubukan ni Garrett na magpatuloy, ngunit may pumasok at nagbuhos ng isang mangkok ng alak sa mukha niya, at siya ay tumingin. Si Marquez mismo ang tumapon ng alak. Ang bastos mong tanga, hindi ko na kayang tiisin ito. May hangganan ang katangahan. Hindi inaasahan ni Garrett na si Marquez ang magtapon ng alak sa kanya. Agad siyang nagpanik. Isang tao ang unti-unting tumayo. Si Jasper Green, isang mandirigma mula sa gang na Verdant Fields. Naging kaibigan lang kita kasi inalagaan ka ni Marquez. Hindi ko akalain na ikaw ay isang napakainis na insekto. Kinuha ni Jasper ang isang armas. Matagal ko nang gustong turuan ka ng leksyon. Kunin mo ang iyong armas at labanan mo ako bago makapag-react si Garrett, dagdag ni Marquez.
Ang lahat ng narito ay pinararangalan, kaya ayusin ninyo ito ng maayos sa arena. Dahan-dahang hinuhugot ni Garrett ang kanyang espada at pumunta sa platforma. Mula simula, plano ni Marquez na sisihin siya sa lahat, pero kung laban ang usapan, kailangan lang niyang manalo. Hindi siya natatakot. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagsasalita na ang aking boses. Kaya kahit ang mga karaniwan ay nagmamaliit na sa akin ngayon. Sa isang sulyap, lumilitaw ako sa likod niya, napakabilis ng galaw na hindi niya man lang makapaghanda. Napasinghap ang puso ni Garrett. Kailan siya nakalusot sa likuran ko, malakas ko siyang sinipa sa likod ng kanyang binti. Naduduwal siya at bumagsak sa lupa, kawawa at mahina. Pagkatapos ay ibinuhos ko ang lahat ng alak mula sa mesa papunta sa kanyang bibig. Hindi mo ba gustong ipagdiwang ko ang iyong kalusugan? Sige na, tingnan natin kung gaano kakalakas uminom. Matapos mabusog ang botelya, sinira ko ito sa tabi ng kanyang mukha. Pag-angat ko, si Lucian ay naayos na ang dalawa. Isang insekto na walang pag-aalinlangan at mapanganib na lumampas sa hangganan. Isa pa na nagtangkang lokohin at gamitin ako. Napatingin ang mga mata ko kay Marquez. Pero kung walang taga-suporta, hindi magagawa ng dalawang clown na ito ng mag-isa. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang kanilang backer. Kung gusto mong makipagkumpetensya sa amin, sabihin mo lang ng direkta, hindi na kailangan ng ganitong kasuklam-suklam na paraan. Mas gusto ba ng House of Merong ang mga palihim na pamamaraan? Dito ipinapakita ni Marquez ang kanyang tuso. Kahit na nahuli na siya, hindi siya nagpakita ng galit. Sa halip, ipinagpatuloy niya kung saan ako tumigil. Kamakailan lang ay nakakuha ang aking nakababatang kapatid ng isang mahalagang armas at nais makipagduel sa House of White tulad ng mga nakaraang taon. Hindi ako tumatanggi ni Sam-asang ayon, sa halip ay tinatanong ko kung ito ba ang nais ng Ginoong Taybak. Sinasagot niya na ito ay simpleng kanyang pagmamahal sa pamilya at walang kinalaman sa kanyang ama. Nasa ganito na tayo. Hindi na maiiwasan ang laban ngayon. Lucian, maghanda kang humawak ng iyong espada. Ito ang eksaktong nais ni Marquez. Felix, ihanda mo ang iyong espada. Ito na ang pagkakataon mong takpan ng kahihiyan. Sa sandaling matapos kaming magsalita ni Marquez, nagharap na ang dalawa. Lahat ng naruroon ay naguguluhan. Ininsulto ni Garrett si Julian, kaya bakit niya tina-target ang House of Merong? Natural lang na hindi masaya si Marquez tungkol dito, pero tinanggap niya ang hamon. Sa sandaling ito, naaalala ni Vivian ang sinabi ko sa kanya kaninang umaga. Kahit na mangyari ang pinakamasama sa handaan, huwag mag-ulat. Ngayon ay naisip na niya na inasahan ko na ito mula pa noong una. Si Sophie Pang, na nasa tabi niya, ay nag-aalalang nagtatanong kung ano ang gagawin. Mukhang natatakot siya, pero sa hindi inaasahan, masaya si Sophie. Ang nakita niyang matatag kong presensya kanina ay tunay na nakaakit sa kanya. Akala niya mahina ako, pero hindi niya inakalang may ganito akong kakayahan. Pagkatapos, naririnig ng lahat si Marquez na nagsasalita. Magpapaliban muna tayo sandali sa laban. Kailangan ko munang ayusin dito kung hindi ay magiging napakaipal sa ating mga bisita. Kainan, dalhin mo ang isa pang tapayan ng gintong nectar na alak. Dahil mahilig siyang gawing komplikado ang mga bagay, pupunta muna ako sa banyo. Nang makita ni Felix na niyayakap ni Lucian ng kanyang espada ng walang pake, nagulat siya. Hindi ka ba nakakaramdam ng nerbiyos sa harap ko? Hindi ito pangkaraniwang paligsahan. Ito ay isang duel para sa pag-angkin ng espada. Sinasagot lang ni Lucian ng malamig at ano ngayon, ito ay ikinagagalit ni Felix. Ito ay tungkol sa dangal ng aming pamilya. At nakikipaglaban ka lang dahil utos ni Julian, tama ba? Nang marinig ang salita ni Felix, tumawa lang si Lucian. Kaya nga nandito ako dahil pinadala ako ni Julian, kaya relaxed ako. Hindi niya kailanman gagawin ang anumang makasira sa reputasyon ng House of White. Kahit na ipinadala ako ni Julian upang makipaglaban sa iyo, simula nang ipulupot ko ang aking espada, hindi ako balak matalo. Talagang nakakainis ito kay Felix. Sobra ka na. Sa tingin mo madali mo akong matatalo, itinaas ni Marquez ang kamay niya, pinutol siya. Tumigil ka na sa pakikipag-usap at bumalik dito, pagkatapos ay binuhos ni Marquez kay Felix ang isang tasa ng alak. Malalim ang epekto nito kay Felix. Ipinapakita ni Marquez ang kanyang pag-aalala sa akin. Pagbalik ko, nakita ko si Felix na umiinom ng baso ng alak. Di nagtagal, parehong nakatayo sa gitnang plataporma, nakatutok ang mga dulo ng espada sa isa't isa. Ngumiti ng bahagya si Marquez. Ang ibinigay niya kay Felix ay naglalaman ng Thunder Fury Powder na ginawa gamit ang lihim na paraan ng pamilya Tang. Pinapatalas ng pulbos na ito ang mga pandama at tinatanggal ang sakit, pero habang iniisip niya ito, nilulun ko ang alak. Biglang napatalon si Marquez sa gulat at kinuha ang bote. Bakit hindi ka nag-iwan ng kahit kaunti para sa akin? May ginto ba dito? Ngunit sa loob, nagmumura si Marquez. Hindi niya alam kung ano ang magiging epekto ng sobrang pag-inom ng Thunder Fury Powder na ito. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ng magpakita ng mga palatandaan ng paghihirap ang aking katawan. Nagsimula akong ubo ng walang kontrol. Maaaring laso ng alak na ito, nababahala na si Marquez. Talagang hindi niya alam kung ano ang magiging epekto ng ganitong dami ng pulbos, kaya agad niyang sinabi, paano naman, hindi ito lason. Ngayon ay napalampas na niya ito. Kahit ang matalino na si Marquez ay nagkakaroon din ng mga pabaya niyang sandali, syempre alam ko na hindi ito lason. Ito ay pulbos ng Thunder Fury, gawa sa maraming mapanganib na sangkap na gamot. Sa wakas ay nawala ng kontrol si Marquez. Paano niya nalaman ang formula ng Thunder Fury Powder? Patuloy pa rin akong nagsasalita, pero sinabihan ako ni Marquez na tumahimik at tumigil na sa pagsasalita. Pero may ay dadagdag pa ako, magsisimula na ako magbilang hanggang 3.
Kailangan umalis ang lahat maliban kina Marquez, Lucian, Felix, at ako. Nangako ako sa pangalan ng House of White na ang sino mang mananatili ay magbabayad ng malaki. Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin ang lahat, nag-aatubiling umalis. Sinasabi ni Marquez sa pamamagitan ng nakangangalit ng ngipin, umalis na kayong lahat. Pagkatapos umalis ang lahat, tatanungin ko siya ng isang tanong. Kung binigyan mo sana si Lucian ng pulbos na nagpapalaganap ng kapangyarihan, maiintindihan ko sana. Sa huli, pwedeng gamitin ang kahit anong paraan para manalo. Noong una, nang sinabing pupunta ako sa banyo, pumunta talaga ako sa kusina. Sinuri ng mga kasapi ng Shadowgate ang pulbos at natuklasan na hindi ito pulbos na nagpapalaganap ng lakas, kundi isang gamot na nagpapataas ng potensyal. Nakakalito ito sa akin. Para manalo sa laban, binigay mo talaga sa sariling kapatid mo ang gamot na ito. Alam mo ba na ang ganitong uri ng gamot na nakakapagpataas ng potensyal ay may mga side effect? Ang ganitong pag-uugali ba ay nararapat sa panganay na anak ng bahay ng Morang? Galit na humawak si Marquez ng kanyang espada. Tumahimik ka, isang salita pa at mararamdaman mo ang aking bakal. Bumabalik ang oras 5 taon ang nakalipas. Isang gabi, pinutol ni Marquez ang kamay ng isang lalaki. Natuklasan niya na nakipag-ugnayan ng kanyang ina sa nagbebenta ng tsaa. Hiningi ng ina ni Marquez na huwag niyang ibunyag ito. Sa wakas, ipinahayag niya ang katotohanan na anak siya ng tindero ng tsaa na nanawagan kay Marquez na huwag pumatay sa buhay ng tindero. Nang marinig ito, si Marquez ay nagalit at umalis ng galit. Inay, tigilan mo na ang kalokohan, ang tunay kong ama ay si Ginoong Blade. Mula noon, ganap na nagbago ang ugali ni Marquez. Naging tuso at walang awa siya. Nawala ng tuluyan ang kanyang pagmamalaki bilang anak ng isang marangal na pamilya. Sa una, hindi siya naniniwala, ngunit unti-unting napansin niya na mas kamukha na niya ang mga ngalakal ng tsaa. Sa sandaling iyon, naisip niya na hindi siya tunay na Morang, kundi isang anak sa labas ng kasal. Ito ay isang walang hanggang sugat sa kanyang mapagmalaking puso. Mula noon, nagpasya siyang suportahan ng pag-angat ni Felix upang mapanatili ang kanyang lugar sa mundo ng Marshall bilang pagbayad sala sa mga kasalanan ng kanyang ina. Ngunit hindi niya sinabi kanino man, siya lang ang nakakaalam. Matapos marinig ito, parehong nagulat sina Felix at Lucian. Mahigpit na niyayakap ni Marquez ang kanyang espada. Julian, mukhang determinado kang sirain ang aking pangalan. Kung kumalat ito sa mundo ng Marshall, masisira ang aking reputasyon at ang House of Morangs. Hindi ko talaga maaaring payagan yon. Ngunit, nangako ako sa ama na makikipag-ugnayan ng maayos sa Morangs, kaya binibigyan ko siya ng paraan palabas. Nang marinig ito, ang Marquez ay nagbago mula sa isang matapang na tigre tungo sa isang isda sa isang kahoy na tabla. Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto mo? Ang gusto ko ay simple lang. Una, bumalik ka sa bahay ng Morang ngayon at huwag na akong makita pang muli. Pangalawa, huwag maghiganti laban sa Shadowgate. Pangatlo, bigyan mo ako ng 1,000 buntot ng pilak. Natatakot si Marquez. Mahirap ang 1,000 buntot. Bukod pa rito, hindi ka ba ang panganay na anak, paano ka mawala ng pera? Dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay upang makipagkamay sa kanya. Hanggat matutupad mo ang mga kondisyong iyon, walang ikalimang tao ang makakaalam tungkol dito. Sa huli, nais ng tatay ko na mapanatili ang magandang ugnayan sa tahanan ng Morang. Nagpipigil si Marquez sa galit, ngunit hindi makagalaw. Wala siyang magagawa kundi sumunod. Sa loob, nagpasya siyang durugin ang kamay ko habang nakikipagkamay. Sa susunod na sandali, nagkamayan kami. Doon lang niya napansin na may mali, hindi niya inaasahan na magiging napakamasusi ni Julian. Sa sandaling pinilit ni Marquez ang lakas, tinaga siya ng isang matalim na tinik na nakatago sa loob ng aking singsing. Biglang pumasok si Ginoong Flint kasama ang mga kawal. Narinig niya na nahimatay si Ginoong Julian at pumunta upang tingnan. Tinitigan ko si Lucian. Mabilis siyang nagsalita, napatigil si Julian dahil sa kanyang pagsisisi nang marinig na kailangang umalis ni Marquez ngayon. Ilang sandali ang lumipas, lumabas si Marquez ngunit napansin si Felix na sumusunod, tinatawag ang kapatid. Sobrang nahihiya siyang harapin si Felix. Nakatalikod siya at nagsasalita ng malamig. Huwag ka nang bumalik. Manatili ka dito at paghusayin ang iyong kakayahan. Alamin kung gaano kalaki talaga ang mundong ito. Sa isang buwan, magpapadala ako ng isang tao para ibalik ka. Nangangapa si Marquez pababa sa hagdang, nag-iisa ang itsura. Hindi niya inasahan na tatawagan pa rin siya ni Felix na kapatid matapos malaman ang katotohanan. Mukhang tama ang kanyang desisyon na suportahan si Felix. Sa kanyang sariling maruming dugo, hindi niya kailanman may hahatid ang karangalan sa bahay ng Morang. Nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ni Felix. Ilang sandali ang lumipas, bumalik si Felix sa banquet hall, naguguluhan at nalulumbay. Tinanong ko, nagsiselos ka ba kay Marquez? Sabi niya, medyo, pero hindi masyado. Para kay Marquez, napakahalaga ng pag-approval ng ama. Nilagyan niya ako ng droga dahil sobrang hina ako, kaya hindi siya sigurado kung kaya kong manalo. Kailangan siguro walang ibang pagpipilian si Marquez. Habang pinapanood kong suriin ng batang ito ang lahat ng napakaingat, napagtanto kong mas tuso siya kaysa sa inaakala ko. Pero ang susunod kong salita ay nagulat sa kanya. Talaga bang iniisip mong mahina ka? Pinapauwi ko na ang lahat. May sasabihin ako sa batang ito ng mag-isa. Pagkatapos isara ang pinto, sinabihan ko siyang makipaglaban muli kay Lucian. Hindi ito isang duel para sa espada, isang buong laban lang talaga. Sinusuri ni Felix ang kanyang katawan at napansin na ang kanyang dati nang nakaperming mga kalamnan ay malaki ng napaluwag. Agad na itinaas ni Lucian ang kanyang espada. Sige na, maglaban tayo.
Nang marinig ito, agad naging seryoso ang mukha ni Felix. Sa isang tunog ng paghampas, nagbabanggaan ng mabilis ang dalawang espada. Tinutulak ni Lucian, ngunit tinatabunan ni Felix gamit ang paalang na espada. Kahanga-hanga ang bilis niya. Namangha si Cassius, mukhang pamilyar sa kanya ang kasanayan sa espada ng bahay ng puti. Hindi niya kailangang gumamit ng droga. Mayroon na siyang lakas na katumbas ni Lucian. Sa laban, tinatawag ko si Felix. Kung mananalo ka sa duel ng pag-aangkin ng espada, makakakuha si Marquez ng pagkilala mula sa pamilya. Hindi mo ba nakikita na kakaiba ang ganong loika? Kung gusto niyang ianggat ang kanyang katayuan, maraming mas magagandang paraan. Nang marinig ito, halatang nagulat si Felix. Samantala, dumating ang atake ni Lucian. Sa pagmamadali, kailangan niyang agad na umatras. Ipagpapatuloy ko, kung mananalo ka sa duel gamit ang espada, sino ang karapat dapat purihin? Malinaw na si Felix. Sa sandaling ito, umabot na sa huling galaw ang kanilang laban. Sa isang saksak, nahati ng espada ni Felix ang taybak ni Lucian. Parehong nagulat sina Felix at Lucian. Hindi inaasahan ni Felix na mananalo siya, ni siya mismo ay hindi, ngunit hindi nakatutok ang isipan ni Felix sa laban. Lumiko siya upang tanungin ako, Julian, totoo ba ang sinabi mo? Talaga bang inihanda ni Marquez ang lahat ng ito para sa akin? I shrug. Dapat mong itanong kay Marquez mismo. Kung aalis ka na ngayon, maaari mo pa siyang maabutan. Ngunit habang siya ay papalayo, pinipigilan ko siya. May nais akong ipasa kay Marquez. Pakiusap, ihatid mo na personal. Malapit nang makahabol si Felix kay Marquez. Gusto mong manalo ako sa duel ng pag-aangkin ng espada para sa akin, di ba? Hindi para sa iyong reputasyon. Ngumisi si Marquez ng may pagmamaliit. Mukhang pinakain ka ni Julian ng mas maraming kalokohan. Huwag mo nang masyadong pag-isipan. Nasisiyahan lang ako sa likas mong angkan at talento, kaya itinuro ko sa iyo ang panlaban sa langit na anino ng espada sa halip na nebula na sining ng espada. Ang hindi ko pakikilahok sa laban ay dahil sa aking baluktot na pag-iisip, ngunit sa puntong ito, bigla siyang huminto. Napagtanto, kahit papaano niya ito ipaliwanag, walang pumapasa sa katotohanan. Sa susunod na sandali, nagulat siya ng paikutin dahil sinabing nakuha ni Felix ang espada ng 7 bituin. Nakatayo si Felix roon na may mga luha na namumuo, hawak ang espada. Pinatutunayan ng pattern na ito ay talagang espada ng 7 bituin. Ang yaman ng pamilya Merong na kinuha nung nakaraang laban sa espada, lubos na naguguluhan si Marquez. Bakit mo ibinigay ito kay Julian? Ipinaliwanag ni Felix na matagal nang nanliligaw si Julian sa pinuno ng pamilya para makuha ito at sinabi kay Marquez na i-report na ibinalik ito ng mga kapatid na puti bilang paghanga sa pagkakaibigan ng mga kapatid na Merong. Pagkatapos ay binigay ni Felix sa kanya ang isang sulat na nagsasabing kung hindi niya ito mababayaran ngayon sa hinaharap niya gagawin. Nang makita ni Marquez ang nilalaman ng sulat, nanginginig ang kanyang katawan. Pagkatapos ay hindi niya mapigilan ang pagtawa. Kahit na humingi si Julian ng sobrang taas na presyo, hindi maaaring tumanggi si Marquez. Biglang napatras si Felix nang marinig niyang tawaging hanggal ni Marquez pero may ginawa si Marquez na bihira. Pinapadampi niya si Felix sa ulo. Hindi ako ang sinasabi ko tungkol sa iyo, ako ang tinutukoy ko. Ngumiti siya kay Felix, isang tunay na ngiti, ang kauna-unahan sa loob ng maraming taon. Mag-aral ka. Huwag sayangin ang pagkakataong ito sa White Estate. Nang makita si Marquez na nakangiti sa kanya pagkatapos ng mahabang panahon, napangiti si Felix ng labis. Lumayo si Marquez, hindi ko kukunin ng 7 bituing espada. Mula nang makuha ni Julian ito, hayaan siyang ibalik niya. Sa sandaling ito, napansin ni Felix ang sulat na nahulog sa lupa. Nang basahin niya ang nakasulat dito, labis siyang nabigla. Nawala na kaya sa isip si Julian, 1,000 kwento ng pilak. Hindi talaga kayang bayaran ni Marquez ito. Mapupunta ba ang utang na ito sa kanya? Kinabukasan sa konseho, naglalakad-lakad kami ng ama sa koridor habang nag-uusap ng walang formalidad. Tinanong ni ama kung bakit nag-iisa lang bumalik ang batang Merong. Hindi ba natin napagkasundoan na makikasama ka sa kanila? Matapos kong ipaliwanag ang lahat, nararamdaman ni Father na naiwas ko ng ganap ang isang krisis na maaaring magpalala ng tensyon sa pagitan ng ating mga pamilya. Ngunit hindi tayo dapat maging mayabang dahil dito. Kailangan nating bumuo ng magandang ugnayan sa kanila mula ngayon. Pero parehong nakikita namin ni Cassius na talaga namang naiintriga si ama. Hindi lang niya ito masyadong naipapahayag. Biglang lumitaw sa likuran namin ang isang lalaki na tumatawag kay ama at sa akin. Siya ang nakababatang kapatid ni ama, ang aking tiyo na si Silas White. Sa susunod na 2 linggo, inaprubahan ng ama ang aking paglalakbay sa sekta ng Asher Grove upang gamutin ang aking sirang Meridian Syndrome. Noong gabing iyon, nagkampo kami sa isang kagubatan dahil hindi pa namin mararating ang Nantian County hanggang bukas. Sa buong panahon, mahusay na inaalagaan ako ni Ginoo Flint. Hindi lang siya, pati si Vivian ay labis na nag-aalala sa akin. Dahil sa aking mahina na katawan, nag-aalala sila na baka mapagod ako at bumagsak. Bigla na lang pumutok mula sa mga sanga ang isang mabangis na baboy ramo. Ito ay nagdudulot sa akin ng kasiyahan. Hindi ko inasahan na ang aking biktima ay aakyat sa aking pintuan. Sa 2 hagupit, 2 pigyera ang mabilis na bumunot at sumugod. Sila ay sumugod sa baboy gamit ang tibak at espada. Napapansin ni Ginoo Flint na may kakaibang nangyayari. Nakahawak ako sa hawakan ng aking espada. Sa susunod na sandali, isang baboy ramo ang sumugod mula sa eksaktong kinaroroonan ko kanina. Napakabagsik ng baboy ramong ito. Gayunpaman, magandang pagkakataon ito para sa akin na mag-ensayo.
Ako na ang bahala dito. Ngunit sa sandaling pumasok sa isip ko ang pag-iisip na iyon, isang kidlat ng asul na liwanag ang tumama sa baboy. Si Vivian mula sa Asher Grove ang nakatama nito. Yung galaw na ginamit niya ay ang signature na cloud stepping form ng Asher Grove, isang napakahusay na kasanayan sa liwanag. Nang sabihin ko ito, medyo nagulat si Master Flint. Near reconsider ni Ginoo Flint. Nakabantay na ang batang master kung saan lalabas ang ikalawang baboy dulong. Ibig sabihin nito, na-detect niya ang presensya ng baboy kahit bago pa ako. Naalala niya na bago kami umalis, hiningi ko sa kanya na turuan niya ako ng espada sa buwang ito. Sa pananaw ni Ginoo Flint, marahil ang kasanayan sa espada na hindi tuluyang matutunan ni Ginoo Lucian ay maaaring mapag-aralan sa aking mga kamay. Kinabukasan, nakarating kami sa isang maliit na nayon malapit sa Nantian County at ipinagbili ang baboy. Binigyan ko rin ng pinuno ng nayon ng ilang pilak na barya, nagtatanong kung maaari kaming magpalipas ng gabi. Mahaba at mahirap ang paglalakbay namin patungo sa Asher Grove. Kung magpapatuloy tayo sa Timog Kanluran ng 4 o 5 araw, mararating natin ang nayon ng Zhang. Ngunit nang banggitin ito, nagmukhang madilim ang mukha ng pinuno ng nayon. Narinig ko na hindi ligtas ang lugar na iyon. Maraming mabagsik na tigre sa paligid. Maraming tao ang napatay na. Nag-hire pa nga sila ng mga sikat na manghuhuli pero wala pa rin silang nahuhuling tigre. Tumango ako, walang pag-aalala. Sa tulong ni Guro Flint at Vivian na nagbabantay sa akin, wala nang dapat ikabahala. Ilang sandali ang lumipas, dalangin ni Master Flint ang isang espada sa akin. Ang talam na ito ay ginawa ayon sa aking pangangatawan at lakas. Sa palagay niya, hindi na panahon ngayon para turuan ako ng mga teknik sa espada ng langit na anino. Mas mainam na matutunan ko na lang ang mas praktikal na kasanayan sa pakikidigma mula sa kanya. Yung lugar na dati niyang tinitirhan ay may mga sining martial na akma sa akin. Pero ang susunod kong salita ay nagpapailing kay Master Flint. Tinutukoy mo ang Shadowless Blade Pavilion, hindi ba? Ang Shadowless Blade Pavilion ay isang kilalang sekta kahit bago pa ako ipanganak. Sikat ito sa mga lihim na teknik at mabilis na pakikidigma gamit ang espada. Matapos magnakaw ng isang disipulo nila ng lihim na manual ng Wudang Sect, bumaba ang kanilang katayuan. Ang Shadowless Blade Pavilion ay pinalayas mula sa alyansang martial at tinapos ang ugnayan ng lahat ng sekta na may kaugnayan sa kanila. Unti-unting nawawala ang kanilang kontrol sa mundo ng martial arts, isa-isa nang umaalis ang mga disipulo ng pavilions hanggang sa tuluyang pagbagsak ng sekta. Bumabalik ang aking isipan sa kasalukuyan. Tinanong ko si Guro Flint kung maaari niya akong turuan ng natatanging sining martial na ito. Tumango si Guro Flint bilang pagtanggap at pagkatapos ay humarap. Panoorin mo ng mabuti ang susunod kong atake. Sa isang pindot, itinutulak ng hinlalaki ni Master Flint ang espada mula sa kaluban nito. Agad na isang hangin ng espada ang humarurot sa hangin at huminto ang talam 3 pulgada bago ang aking mga mata. Namangha ako sa pagbura na ito. Nakatalikod siya pero tinamaan ng may perpektong katumpakan at hindi ko man lang nakita ang kanyang mga galaw. Tumatawa si Master Flint pero wala namang espesyal kung hindi ka mag-aalala. Ituturo ko sa iyo ang teknik na ito sa espada. Ngunit agad na nahuli ni Cassius ang kanyang kasinungalingan. Hindi ito pangkaraniwang teknik sa espada. Malinaw na nagsisinungaling siya. Nalaman na ni Cassius. Gusto ng lalaking ito na ituro sa akin ang pinakamataas na antas ng martial arts ng Shadowless Blade Pavilion. Mula nang nakawin ng mga disipulo ang manual ng Wudang, nakatakda ng bumaba ang Shadowless Blade Pavilion. Ngunit ang tunay na nagpasya sa kanilang kapalaran ay ang mga pag-atake mula sa mga masasamang sekta na ginagamit ang manual na iyon kasama ang pag-atake ng isang tiyak na individual. Sa kanyang huling sandali, hiningi ng kanyang master na ipasa niya ang pinakahuling kasanayan ng sekta. Ang huling hiling ng kanyang master ay huwag niyang subukang buuin muli ang sekta kundi ingatan ang kanyang buhay, magpalago ng mga tagapagmana, at pigilan ang pagkakalimot sa sining ng espada. Gumalaw si Master Flint sa mundo ng martial arts, nakipaglaban sa walang katapusang laban, pinapatay ang kanyang mga tagahanga isa-isa hanggang sa nakilala siya bilang aninag na anino. Nang nakabitin ng kanyang buhay, iniligtas siya ng aking ama. Mula noon, naglingkod siya sa tahanan ng puti. Hindi nakalimutan ni Master Flint ang kanyang misyon na ipasa ang pinakamataas na kasanayan na ito. Sinubukan niyang turuan ng ikalawang binatang master ngunit nabigo. Tanging yaong ipinanganak na may matalim na pandama, matinding konsentrasyon, at likas na kakayahan ng maaaring matutunan ng Shadowless Strike. Ngunit sa akin, nakikita niya ang pag-asa. Marahil matutunan ko ang teknikong ito sa espada. Maaaring maabot ko pa ang pinakamataas na antas ng Shadowless Strike kaya sinimula na akong turuan ni Guro Flint ang pinakapangunahing kaalaman sa pandama. Kailangan ko lang lumingon at hulihin ang mansanas na itinapon mula sa likod, simula sa pakiramdam ng espada ng kalaban at paghinga sa likod mo, hanggang sa maabot ang kamalayan kahit sa pagbagsak, mga dahon. Ito ang esensya ng estilo ng espada na ito. Sa tingin ni Cassius, medyo kahawig nito ang banal na kasulatan ng buwan. Mukhang ito ay isang sining ng pakikipaglaban na naglalayong makamit ang supernatural na pananaw. Itinaas ni Guro Flint ang isang mansanas. Maghanda ka na. Ihuhulog ko na ngayon. Sa isang hampas, tinamaan ako ng mansanas sa mukha. Mabilis ang takbo ng araw. Sa hapunan, aminin ni Guro Flint na magaling na ako. Ang maramdaman ng kanyang pagtapon matapos lamang ang kalahating araw na pagsasanay ay isang malaking tagumpay. Tumatango ako. Tama ka. Sa kabila nito, ito ay kasanayan ng Shadowless Blade Pavilion. Hindi magiging posible na matutunan ito sa isang araw. Ngumiti si Guro Flint at tumango.
Matagal na panahon ang inubos ko bago maabot ang antas na ito. Huminga ako ng malalim. Ginoo Flint, talagang inosente ka. Naibigay ko sa iyo ng napakadali ang katotohanan. Hindi mo ba sinabi na hindi ka hanga-hangang martial arts ito? Bakit kaya ang tagal matutunan ito? Nang marinig ito, nag-awkward na humarap si Master Flint at nagbuntong hininga. Ito ay, sa huli, isang sining martial na kinikilala ng buong mundo. Kung interesado ka, hihingi ako ng pahintulot sa pinuno ng pamilya bago kita turuan ng formal. Bigla kong tinanggal ang earplug sa tainga ko at hiningi siyang ulitin ang sinabi niya kanina. Labis na nabigla si Master Flint. Nakikipag-usap ba ang batang master sa pamamagitan ng pagbasa ng labi kanina? Sa loob ng kalahating araw, naramdaman niya ang mansanas na itinapon mula sa likod kahit hindi niya makita o marinig at naisip na sobrang nasasabik si Master Flint. Bilisan mong tanggalin ang earplugs. Subukan natin ulit. Sa kasamaang palad, lumalapit si Vivian sa sandaling ito, sinasabing handa na ang gamot na sabaw at dapat ko itong inumin agad. Magpapatuloy tayo sa pagsasanay bukas. Mistress Flint ay nakatingin sa aking palis na likod, nag-iisip. Maaaring iba ang uri ng henyo ng batang master kumpara kay Master Lucian. Kaya si Ginoo Julian talaga ang perpektong kandidato para matutunan ang Shadowless Strike. Napapansin ko ang pagmamadaling hakbang ni Vivian. May nangyaring kagyat sa kusina, ngunit nang dumating ako, bigla akong napaatras sa gulat. Nandito sa harap ko ang maraming maliliit na hayop. Mukhang naakit sila ng amoy ng gamot na sabaw. Hindi nag-aalala si Cassius. Dahil nakakaakit ito ng mga hayop sa sandaling ito ay namumukadkad. Ang Purple Mirage Orchid ay tumutubo lamang sa mga bangin. Iniisip ko, paano kung ang mabagsik na tigre sa bundok ay amoyin ang amoy na ito at umatake, pero naiintriga ako. May dalawang mahusay na guro ako dito. Kahit ilang tigre pa ang dumaan, kaya nating pumatay sa lahat. Bukod pa, makukuha ko ang kanilang espiritual na kurso. Maaaring ito ay isang magandang bagay. Samantala, sa gubat, isang magkapatid ang papunta na sa kanilang bahay. Nagrereklamo sila habang naglalakad. Sana umalis na agad ang angkan ng tagapagpatay ng tigre. Sa loob ng 2 buwan, wala pa silang napapatay na tigre. Nagtatambay lang sila sa baryo. Bigla, na-trigger ng paa ng batang lalaki ang isang uri ng bitag. Agad na sumasalubong sa kanya ang isang malaking trap na gawa sa kahoy. Sa kabutihang palad, mabilis ang reflex ng kapatid at naitulak siya palayo. Pero dahil dito, tinanggap niya ang mabigat na suntok mula sa kahoy. Marahil hindi na siya makakatayo ngayon. Sa parehong oras, ilang mangangaso na nakasuot ng balat ng tigre ang lumitaw sa kanilang likuran. Nagsasalita ang leader ng may pang-iinsulto. Aba, swerte ka talaga. Nakapasok ka sa aming bitag at hindi ka pa pinatay. Sa susunod na sandali, sinipa ng leader ang bata. Pagkatapos, tinitigan ng lalaki ang babae na nakahiga sa lupa. Maganda ka tingnan, hindi ba? Kahit bata, naiintindihan na ng batang ito kung ano ang mangyayari. Kinuha niya ang isang bato at itinapon ito sa kanila. Matindi ang tingin ng lalaki sa batang lalaki. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon para malaman mo kung sino ang kausap mo. Itataas niya ang kanyang espada upang tumama. Pero biglang sabi ng batang lalaki, tingnan mo muna sa likod mo. Nagtatawang ang mangangaso. Akala mo mapapaniwala mo ako sa ganitong luma ng gimmick, wala akong tiger sa likod ko. Gayunpaman, nagsasalita ang aking boses sa sandaling ito. Tama ka, walang tiger sa likod mo. Napatigil niya ito at pinaliko, nagtatanong kung sino ako. Para sa isang ganitong maliit na karakter, hindi ko ibinibigay ang aking pangalan. Bagamat alam kong malupit ang mundong ito sa mga walang kapangyarihang karaniwang tao, hindi ko inasahan na aabot ito sa ganitong sukdulan. Sinasabi niya sa akin na umalis na ako ngayon o mamamatay dito. Ako'y humarap na. Kung ganito ang pagkakaintindi mo, wala na tayong magagawa. Ang hindi niya alam ay habang umiikot ako, inilalagay ko ang kamay ko sa kolon ng aking espada. Sa isang hagupit, inilabas ko ang aking espada at tinutok ito ng sabay, tinusok diretso sa kanyang puso. Pero sa mata ni Cassius, medyo magaspang ang galaw na ito. Ang tamang pag-atake gamit ang espada ay dapat nakatuon sa lalamunan. Isang suntok lang para tapusin ito. Sinabihan ko si Guru Flint na dalhin ang mga bata at ihatid sila pabalik sa Nayonzang. Habang naglalakad, pinaupo ko ang batang lalaki sa kabayo habang si Guru Flint ang nagdadala sa batang babae at nauuna. Binabalaan ako ng batang lalaki na delikado ang pagbaba ng bundok. Ang lalaking pinatay ko ay kasapi ng angkan ng Tigre Slayer. May mga kasama siya sa Nayon. Mahigit sa 20 sila, lalo na ang kanilang kapitan na nakakatakot. Sa sandaling matapos siyang magsalita, umaakyat ang lila na usok sa langit. Ito ang signal flare ng angkan ng Tiger Slayer. Labis na nagulat ang batang ito. Ngayon ay magtitipon-tipon na ang lahat ng mga ngaso ng angkan ng Tiger Slayer at paliligiran tayo.